Isipin mong nakahiga ka na sa kama, tahimik ang paligid, at ang tanging maririnig ay ang banayad na ihip ng hangin. Sa dilim ng gabi, bubuksan natin ang pinto ng kasaysayan at dahan-dahan tayong papasok sa isang mundong matagal ng nilamon ng buhangin. Maligayang pagdating sa isang payapang episode ng Boring Kasaysayan, kung saan ang mga kwento ng kahapon ay isinasalaysay upang ikaw ay unti-unting dalhin sa tulog. Kung sakaling gusto mo pa ng ganitong klaseng kwento tuwing gabi, maaari mong ikonsiderang mag-subscribe. At kung hindi ka labisan, sabihan mo rin kami kung saan mo ito pinakikinggan. Gabi ba dyan? Ulan ba sa labas? Kwento mo, kwento natin. Ngayon, isara mo na ang iyong mga mata kung nais mo. At hayaang dalhin ka ng ating imahinasyon pabalik sa isa sa mga pinakamatandang kabihasnan sa mundo. Isang lugar ng kababalaghan at kagandahan. Isang lupaing ginising ng araw at pinakain ng ilog, ang sinaunang Ehipto. Hindi ito ang Ehipto ng mga turista. Hindi ito ang Ehipto ng postcards at dokumentaryo. Ang pupuntahan natin ay ang Ehipto ng katahimikan sa disyerto, ng mahabang anino sa ilalim ng buwan, ng mga lihim na inilibing sa ilalim ng mga piramide. At sa pinakagitna ng lahat ng ito, naroon ang mga Firauno, mga hari, mga Diyos, mga anak ng araw. Isang sulyap sa kanila at makikita mong sila'y balot sa ginto. Ngunit sa likod ng makinang na korona ay isang mundong puno ng pagkabalisa, takot at misteryo. Sila ay gumigising hindi sa huni ng ibon kundi sa tinig ng mga pari na may dalang insenso. Sa halip na salamin, sinaunang pilak ang kanilang ginagamit upang silipin ang sarili. At bago pa man nila tikman ang kanilang unang pagkain, kailangan muna nilang ialay ito sa mga Diyos. Ang kanilang mga tahanan ay hindi basta palasyo. Ito'y mga templo ng ritual at paghalay. Ang bawat pintuan ay may bantay. Ang bawat silid ay may lihim. Ang bawat galaw nila ay may kahulugan, mula sa pagpasok sa silid hanggang sa pagkilos ng kamay. Kahit ang kanilang anino ay pinaniniwalaang may bisa, kaya't iniiwasan nilang matabunan ng kanilang anino ang mga estatwa ng Diyos. Mula pagkabata, sinanay silang maging higit pa sa tao, ngunit kailangang ikubli ang anumang kahinahan. Sa gabi sa likod ng makakapal na kurtina ng sutla at alabaster, maririnig mo ang kanilang mga buntong hininga. Sa ilalim ng gintong maskara, may mga matang walang tulog at isipang balisa sa takot na baka hindi sapat ang kanilang mga ritual upang makarating sa kabilang buhay. At sa mundong ito ng ilaw at anino, ng ginto at alikabok, magsisimula ang ating paglalakbay. Itutuloy natin sa Kabanata 2. Madaling araw pa lang, ngunit gising na ang buong palasyo. Sa mga pasilyo ng Thebes, maririnig ang banayad na hakbang ng mga halipin. May dala silang insenso, langis at mga telang lino, mga bagay na hindi lang para sa katawan kundi para rin sa kaluluwa. Ang Firauno, bilang isang buhay na Diyos, ay hindi basta-basta bumabangon. Siya ay pinapaliguan gamit ang banal na tubig mula sa Nilo, hindi para sa kalinisan lamang, kundi bilang simbolo ng muling pagsilang. Ang kanyang katawan ay pinapahiran ng mabangong langis. Ang kanyang ulot katawan ay nililinis at inahahit upang iwasan ang kuto at ipakita ang kaayusan. Sa mga mata, inilalagay ang kulay berde at itim mula sa mineral na malashite at coal, hindi lamang para sa ganda, kundi upang protektahan siya mula sa masamang espiritu. Pagkatapos ng paghahanda, isusuot sa kanya ang pinong lino, malamig sa balat at yari sa pinakamahal na hibla. Sa liig niya, nakasabit ang kwintas na may simbolo ni Horus, ang Diyos ng langit. Sa kanyang ulo, isusuot ang korona, maaring ang puting korona ng itaas na Ehipto, ang pulang korona ng ibabang Ehipto, o ang dobleng korona ng pinagsamang kaharian. Ito ang tanda ng kanyang banal na kapangyarihan. Magsisimula na ang kanyang araw. Ngunit bago pa siya makipulong sa mga tagapayo o magdesisyon para sa kaharian, pupunta muna siya sa templo. Doon, kasama ang mga pari, mag-alay siya ng pagkain, inumin at insenso para sa mga Diyos upang panatilihin ang kaayusan ng universo.
Dahil kung ang Firaono ay hindi gumanap ng tama sa mga ritual, maaring tumigil ang pag-ulan, bumaha ang Nilo o magkasakit ang buong bayan. Ang bawat kilos ng Firaono, mula sa paglakad sa kanan papasok ng silid hanggang sa paghawak ng sistrum habang nagdadasal, ay may kahulugan. Wala siyang sariling oras. Lahat ng ginagawa niya ay bahagi ng ritual. Maging sa pagkain, kailangan niyang kumain gamit ang kaliwang kamay. Ang kanang kamay ay para lamang sa mga banal na bagay. Sa buong maghapon, siya'y dadalo sa mga pagpupulong, magpapasya sa mga alitan sa lupa, susubaybayan ang mga konstruksyon ng templo, at magpapakita sa kanyang mga nasasakupan. Sa mata ng bayan, siya ay isang buhay na Diyos. Ngunit sa likod ng bawat ngiti, may nakatagong pagod at pangambang baka may nakaligtahan siyang ritual. Minsan, sa kalagitnaan ng araw, umuupo siya sa lilim ng haligi habang pinakikinggan ang musika ng flauta at tambol. Isang sandali ng katahimikan, ngunit kahit dito, nakabantay ang mga tagapayo. Ang kanyang pahinga ay bahagi pa rin ng imahe. Kailangan niyang magmukhang payapa, banal at walang halalahanin. Kahit pa ang isipan niya'y puno ng tanong, sapat ba ang ginawa ko para sa mga Diyos ngayon? Kapag sumapit ang gabi, isang bagong hanay ng mga ritual ang naghihintay. Paghuhugas muli ng katawan, dasal para sa proteksyon laban sa masasamang espiritu, at paghahanda ng silid na may amoy ng lotus at panayad na hawitin mula sa mga babaeng tagakanta. Sa kanyang huling dasal bago matulog, inuusal niya ang mga pangalan ng Diyos upang siya'y gabayan sa mundo ng panaginip. Isang mundo kung saan maaaring kausapin ang mga yumao o madama ang mga babala ng hinaharap. At sa katahimikan ng gabi, habang dahan-dahang sumasara ang kanyang mga mata, walang makakaalam kung siya'y talagang nagpapahinga o muling isinisilang sa panibagong kabanata ng kanyang banal na tungkulin. Itutuloy natin sa Kabanata 3. Ang buhay ng mga Firaono ay hindi lamang nakabalot sa ginto at karangyaan. Ito'y mahigpit na isinulat sa mga ritual. Mula sa unang paghinga ng umaga hanggang sa huling dasal bago matulog, bawat kilos, bawat salita, bawat pulong ay may kahakibat na kahulugan. Ngunit ano nga ba ang laman ng mga ritual na ito? At bakit napakalaga ng bawat detalye? Sa pagsikat ng araw, hindi lamang ang katawan ang kailangang linisin, pati ang kaluluwa. Sa isang lihim na silid malapit sa templo, may mga pari na nagsasagawa ng pagbabasa ng hininga. Isang seremonya kung saan sinisigurong malinis ang hangin na lalanghapin ng Firaono sa kanyang unang salita sa araw na iyon. Paniniwala nila, kung mali ang hangin, maaaring malason ang isipan. Sa bawat paglalakad ng Firaono sa loob ng templo, may tinatawag silang mga hakbang ng mahat. Ito isang koreografiyang sunod-sunod na galaw na kumakatawan sa balanse ng mundo. Kung mabigo siyang sundin ito ng tama, naniniwala silang maaaring magkaroon ng lindol o pagbabago sa ihip ng hangin sa disyerto. Senyales na galit ang mga Diyos. May mga sandaling isinasagawa ang mga tahimik na orasyon kung saan buong palasyo ay ititigil ang lahat ng gawain. Walang salita, walang tunog, tanging ihip ng hangin at paggaspas ng mga telang lino. Ang Firaono ay mag-iisa, nakaupo sa loob ng isang silid na may malalaking inskripsyon ng mga sinaunang dasal. Dun siya mananalangin hindi gamit ang bibig, kundi sa pamamagitan ng isipan. Ang pagkain niya ay ritual din. Hindi ito basta inihahain sa harap niya. Dadaan muna ito sa 3 yugto ng pag-aalay. Una, sa estatwa ni Osiris, pangalawa sa banal na apoy, at panghuli, hihipa ng insenso bago ihayin sa kanyang ginintuang pinggan. Bawat subo ay may dasal na sinasambit sa loob ng kanyang isipan upang walang masasamang espiritu ang makapasok sa kanyang katawan. May mga gabi rin na hindi siya natutulog. Sa halip, magsusuot siya ng simpleng kasuotan at pupunta sa pinakalihim na bahagi ng templo, ang tinatawag nilang silid ng mga haninong walang pangalan. Dito, pinaniniwalaang naroon ang espiritu ng mga naunang Firaono.
Mag-aalay siya ng langis at magsisindi ng apoy habang binabanggit ang mga pangalan hindi maharing sambitin sa liwanag ng araw. Ang mga dasal ay kadalasang binubuo ng mga salitang hindi pangkaraniwan. Mga pantig na sinasabing nagmula pa sa pinakalumang anyo ng wikang Ehipsyano. Itinuturo ito ng mga pari sa Firauno sa lihim habang siya'y bata pa sa mga oras ng takip silim. Ayon sa tradisyon, ang maling pagbigkas ng isa lamang sa mga salitang ito ay maaaring magbukas ng pinto sa daigdig ng mga multo. Maging ang kanyang pananamit ay parte rin ng ritual. Sa bawat kulay ng kanyang kasuotan, puti, ginto, asul at berde, may katumbas na kahulugan, kadalisayan, liwanag, karunungan at kalikasan. Kung may kulang sa disenyo ng kanyang suot, maaaring ipakahulugan ito bilang senyales ng pagbagsak ng balanse ng mundo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang dasal, ang insenso, ang katahimikan, walang kasiguraduhan. Dahil para sa Firauno, ang buhay ay isang pagsusulit. Isang mahabang proseso ng pagbabalat kayo at paghahanap ng kapayapaan sa gitna ng takot. At sa katahimikan ng kanyang mga ritual, may tanong na hindi mawala sa kanyang isipan. Kung ako'y isang Diyos, bakit ako natatakot? Itutuloy natin sa Kabanata 4. Sa bawat palasyo ng Firauno, may mga haninong gumagalaw sa katahimikan. Sila'y walang pangalan, walang titulo, ngunit sila ang nagdadala ng bigat ng kaharian sa kanilang mga balikat, ang mga halipin. Sa ilalim ng gintong kisame, sa likod ng marmol na sahig, naroon sila, yumuyuko sa bawat utos, tumatahimik sa bawat tingin. Ngunit sino nga ba sila? At ano ang buhay ng isang alipin sa mundong tila paghari ng mga Diyos? Karaniwang nagmumula ang mga alipin sa mga digmahan. Bihag mula sa mga dayuhang lupain, o minsan ay mga kababayang nadawit sa utang at kapalaran. Sa mga mata ng lipunan, sila'y nasa ilalim ng lahat. Ngunit sa masusing pagtingin, sila ang humuhubog sa araw-araw na buhay ng palasyo. Sila ang gumigising bago ang lahat, nag-ayos ng paliguan ng Firauno, naghahanda ng pagkain, nagpupunas ng sahig, naglilinis ng mga estatwa. May mga alipin na tanging layunin sa buhay ay ang hawakan ang sisidlan ng insenso habang dumadaan ang Firauno sa pasilyo. Kung minsan, hindi sila maaring tumingin sa mata ng kanilang pinaglilingkuran. At kapag sila'y nagkamali, kahit bahagya lamang, maaring parusahan ng matindi. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa paniniwala na ang isang ritual na bigo ay maaring makasira sa balanse ng buong mundo. Ngunit hindi lahat ng alipin ay binubugbog ng kapalaran. May ilang nagkakaroon ng kakaibang ginhawa, mga alipin ng mga pari o ng mga maharlika na mabait ang kalooban. Ang ilan sa kanila ay natutong bumasa ng hieroglyph, nag-alay ng bulaklak sa mga altar, o tumutugtog ng musika sa mga banal na okasyon. Sa katahimikan gabi, maririnig ang kanilang tinig, umahawit ng mga sinaunang awit na parang dasal. Dasal na sana, palang haraw, sila'y mapansin din ng mga Diyos. May mga kwento ng mga alipin na naging tagapayo, tagasalin ng orakulo, o tagapangalaga ng mga lihim. Ngunit ang mga ito ay bihira. Mas madalas, sila'y nabubura sa kasaysayan, tinatawag lamang na mga kamay sa hanino. Sa mga lugar tulad ng libingang lambak, may mga alipin na nagtatrabaho araw at gabi, naghuhukay ng libingan ng mga Firauno. Sa gitna ng init ng araw, may hawak silang pait at martilyo. Inililok ang mga dingding ng mga simbolo ng walang hanggan. Hindi nila alam kung kailan matatapos ang gawain. Minsan umahabot ng dekada. Ngunit alam nila, ang kanilang kamay ay humuhubog sa daan patungo sa kabilang buhay. Kapag namamatay ang isang Firauno, madalas ay may mga halipin ding inihandog bilang kasama sa kabilang buhay. Ipinapikit ang kanilang mga mata, tinatakpan ng ginto ang bibig, at inihimlay sa tabi ng kanilang pinaglilingkuran, isang katahimikang walang hanggan sa piling ng hari. At sa bawat tagumpay ng isang Firauno, sa likod ng kanyang maringal na paglalakad, ay libu-libong hakbang ng mga alipin na walang pahinga, walang pangalan, at walang puntod-tod na pinaghahalayan. Isang sagradong katahimikan, isang banal na sakripisyo na hindi binibigkas,
Ngunit naroroon sa bawat pato, bawat anino, bawat dasal ng mga Diyos. Ito ang ibang mukha ng kapangyarihan, hindi makinang, hindi banal, kundi pawisan, pagod at madalas. Tahimik lang na nakatingin mula sa dilim. Itutuloy natin sa Kabanata 5. Sa gitna ng disyerto, lumulutang ang mga piramide na tila alon ng buhangin na naipit sa oras. Ngunit para sa mga sinaunang Ehipsyo, ang piramide ay hindi lang estruktura. Ito ay isang portal. Isang lagusan patungo sa kabilang buhay. Isang tahanan ng kaluluwa ng Firaono sa kanyang walang hanggang paglalakbay. Ang bawat blok ng bato na ginamit sa pagtatayo ng piramide ay may kasamang dasal. Ayon sa mga pari, kailangang banggitin ang isang partikular na salita sa bawat paglalagay ng bato upang hindi maligaw ang kaluluwa sa daan. Kapag may nalaktawan, may posibilidad na hindi makarating ang Firaono sa lupain ng mga Diyos. Hindi lahat ay pinapayagang pumasok sa loob. Sa mga pasilyo nito, napakadilim at napakitid. Sa bawat liko, may ukit sa dingding, mga kwento ng pagliha, ng digmahan at ng pag-akyat ng espiritu. May mga pintuan na hindi para sa tao, kundi para sa mga espiritu lamang. Tinatawag nila itong mga pinto ng hangin. Ang sentro ng piramide ay ang silid ng libingan. Dito inilalagay ang gintong kabaong ng Firaono. Kasama niya ang mga kayamanang pinaniniwala magagamit sa kabilang buhay. Mga hiyas, armas, pagkain, alak at maging mga board game. Ayon sa paniniwala, kung ano ang meron ka sa mundo, dapat ay meron ka rin sa kabilang buhay. Ngunit may mga lihim pa raw na nakatago. Ayon sa ilang mga eskolar, may mga silid na hindi kailanman nabuksan. Mga espasyong sinadyang isarado magpakailanman. Marahil, dito nakalagay ang tunay na aklat ng mga Diyos. O marahil, dito nakatago ang mga kasinungalingang nais limutin ng kasaysayan. May mga alamat na nagsasabing may mga bitag sa loob ng ilang silid, mga patibong na nilikha upang protektahan ang mga lihim ng hari. Isa sa mga kwento, isang arkeologong banyaga raw ang pumasok noong panahon ng pananakop at biglang nagkasakit kinabukasan. Ikinuwento niyang nakakita siya ng silid na may mga mata sa dingding at sa kanyang huling gabi, narinig daw niya ang mga hakbang kahit siya lang ang tao sa loob. May mga salinlahi ng tagapagbantay ng mga piramide. Hindi sila kilala at hindi rin sila umalis sa mga paligid ng libingan. Ang mga pamilya nila isinumpang bantayan ang lugar upang matiyak na walang sinuman ang sisira sa katahimikan ng mga patay. Hanggang ngayon, may ilang matatandang nakatira malapit sa Giza na nagsasabing nakikita nila ang liwanag sa loob ng saradong piramide sa 10 oras ng gabi. Ang mga hayop, lalo na ang mga pusa, ay tila may pakiramdam sa mga lugar na ito. May mga ulat na ang mga pusa ay tumitigil sa harap ng pader at naglalaway na tila may kausap. Sa Ehipto, ang pusa ay sagrado at pinaniniwala ang tagapamagitan sa mundo ng espiritu. Kaya kapag may pusa na umiiwas sa isang silid, hindi na ito binubuksan ng matagal na panahon. Habang tahimik kang naglalakad sa loob ng isang piramide, maririnig mo ang sarili mong hininga. At sa katahimikang iyon, mararamdaman mong hindi ka nag-iisa. Parang may mga matang nakamasid mula sa hanino, hindi galit, hindi rin mapanakit, kundi parang paalala na ang kapangyarihan ay hindi nagtatapos sa kamatayan. Itutuloy natin sa Kabanata 6. Para sa isang Firaono, ang kamatayan ay hindi katapusan. Ito'y simula ng isang mas banal at mas mahigpit na paglalakbay. Ngunit sa kabila ng mga ritual at paghahanda, hindi lahat ng Firaono ay namatay sa katahimikan. Ang ilang kamatayan ay puno ng misteryo at may ilan ding puno ng karahasan. Ang ideal na pagpanaw ng isang Firaono ay sa loob ng kanyang silid habang siya'y naliligo sa insenso at nakapalibot ang mga pari. Sa huling hininga, may binubulong siyang lihim na pangalan, isang pangalan na hindi kailanman binibigkas habang buhay. Ayon sa paniniwala, ito ang susi sa kanyang muling pagkabuhay. Ngunit paano kung ang Firaono ay namatay sa digmaan o sa pagkalason o sa isang pagtataksil mula sa loob ng palasyo?
Isa sa mga pinakapinag-usapang kamatayan ay ang kay Firaun o Tutankhamun. Bata pa lamang siya nang siya'y pumanaw. May mga bali ang kanyang katawan at may ebidensya ng impeksyon. Ngunit ang ilan ay naniniwalang siya'y pinatay, marahil sa utos ng isa sa mga tagapayo. Ngunit ang tunay na dahilan, gaya ng maraming bagay sa sinaunang Ehipto, ay inilibing na rin sa buhangin ng panahon. Kapag namatay ang isang Firauno, agad siyang ibinabalot sa mga telang lino. Ang mummification ay hindi lamang upang mapanatili ang katawan. Ito'y isang sagradong proseso. Bawat bahagi ng katawan ay may ritual. Ang utak ay tinatanggal sa ilong gamit ang kawad. Ang mga laman loob ay inilalagay sa canopic jars. At ang puso, kung minsan ay iniiwan, kung ito'y karapat-dapat. Ngunit may mga Firauno na inilibing ng mabilis, halos walang ritual. Marahil ay namatay sa kaguluhan o baka pinatalsik. May mga kabaong na walang pangalan. May mga silid-libing na tila minadali, selyadong mabigla, hindi kinumpleto ang mga inskripsyon. Ang ganitong uri ng libing ay tinuturing na malas dahil kung hindi kumpleto ang ritual, maaaring hindi makarating ang kaluluwa sa kabilang buhay. Ang ilang mga Firauno, sa takot sa kamatayan, ay nagpatayo ng lihim na mga lagusan palabas ng kanilang libingan. Paniniwala nila kung sakaling bumalik sila bilang espiritu at hindi nila gusto ang silid na iyon, dapat may dahan silang makalabas. May mga libingang may patagong pintuan, mga tunel na patungo sa kawalan. Sa kadiliman ng mga lagusang ito, tanging mga bulong ang naiwan. May isang alamat tungkol sa isang Firauno na tinanggihan ng mga Diyos. Nang siya'y namatay, hindi natuloy ang ritual dahil sa isang bagyo. Ang kanyang katawan, sabi-sabi, ay hindi na mumya kundi sinunog sa gitna ng disyerto. Isang kahihiyan para sa isang hari. Simula noon, sa bawat sandstorm sa Thebes, may nararamdamang malamig na hangin sa kabila ng init. Tila espiritu ng isang Firauno na walang tahanan. Sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang nananatili. Kung ang isang Diyos ay maaaring mamatay ng walang ritual, ano pa ang silbi ng kanilang kapangyarihan? Ngunit kahit puno ng takot ang kanilang kamatayan, patuloy ang ritual. Patuloy ang dasal. Patuloy ang pagtatangkang maabot ang kabilang buhay, isang mundong higit sa pagka-Firauno. At marahil, sa gitna ng dilim ng kanilang libingan, kung makikinig kang mabuti, maririnig mo ang huling dasal na hindi natapos. Isang bulong na babarin sa pagitan ng buhay at kamatayan. Itutuloy natin sa Kabanata 7. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa palasyo ng Thebes, at ang mga bituin ay nagsisimulang kumislap sa kalangitan ng disyerto, ang Firauno ay naghahanda para sa kanyang paglalakbay, hindi sa pisikal na daigdig, kundi sa mundo ng mga panaginip. Para sa kanya, ang pagtulog ay hindi pahinga, kundi isang banal na ritual. Sapagkat sa mundo ng panaginip, maaring kausapin ang mga Diyos, marinig ang mga paalala ng mga yumao, at sumilip sa hinaharap na hindi pa isinisilang. Ang kanyang higahan ay gawa sa kahoy ng akasya, pinalamutian ng ginto at inukitan ng mga simbolo ni Horus at Isis. Sa ilalim nito, may mga itinagong mga piraso ng hieroglyph na nagsisilbing gabay sa kanyang kaluluwa habang siya'y nasa mundo ng tulog. Sa tabi ng kanyang kama, may lalagyan ng insenso na may halong lotus, cedar at panayad na opyo upang linisin ang hangin at kalmahin ang pag-iisip. Bago siya pumikit, may isinasagawang ritual na tinatawag na pagbubukas ng mga mata ng kaluluwa. Sa pamamagitan ng dasal na ibinubulong ng punong pari, pinubuksan ang kanyang panloob na paningin. Ayon sa paniniwala, kung hindi ito may sagawa ng tama, maaaring mawala ang kaluluwa sa gitna ng panaginip at hindi na makabalik sa katawan sa pagsikat ng araw. Sa kanyang panaginip, ang Firauno ay madalas nasa mga kakaibang lugar, mga hardin na may ilog na umahagos pa itaas, mga templo na lumulutang sa ulap, at mga silid na puno ng liwanag na hindi galing sa araw. Doon niya nakikita ang kanyang mga ninuno, mga Diyos, at minsan ang kanyang sarili sa ibang anyo.
Ayon sa mga paniniwala, ito ay senyales ng paglipat ng karunungan mula sa espiritu patungo sa katawan. Ngunit hindi lahat ng panaginip ay payapa. May mga gabi na ang kanyang panaginip ay nagiging bangungot. Tinatawag nila itong paglalakad sa lilim. Sa mga panahon ito, binibisita siya ng mga nilalang mula sa duwat, ang mundo ng mga patay. Maharing lumitaw ang mga multo ng mga nagalit sa kanya o mga halimaw na bumubulwak mula sa dilim, humihiling ng hustisya o paalala sa kanyang pagkukulang. Kapag siya'y biglang nagigising sa gitna ng gabi, pawisan at hingal, agad siyang pupunasan ng mga tagapag-alaga gamit ang tela na binabad sa tubig mula sa ilog ng Nilo. May dadalhin ding amuletong gawa sa lapis lazuli na ilalagay sa kanyang dibdib upang pigilan ang muling pagbalik ng masamang panaginip. Ang mga panaginip ng Firauno ay tinuturing na mahalaga sa kaharian. Tuwing umaga, bago pa siya magsalita, may tinatawag na tagasalin ng panaginip. Isang pari na dalubhasa sa pagbasa ng mga simbolo sa panaginip. Isinasalaysay ng Firauno ang kanyang nakita at binibigyang kahulugan ito batay sa mga sinaunang aklat. Halimbawa, kung siya'y lumilipad, ito'y tanda ng babala mula kay Ra. Kung siya'y nalulunod, maaring may pagtataksil sa palasyo. Kung siya'y nakikita ang sarili na walang anino, ito'y senyales ng nalalapit na kamatayan. May isang alamat tungkol sa isang Firauno na napanaginipan niyang bumagsak ang kanyang korona at naging habo. Kinabukasan, ipinag-utos niya ang pagpapalit ng lahat ng koronang yari sa ginto at ipinagpatayo ng bagong templo si Osiris. Ilang linggo matapos ito, isang malakas na lindol ang yumanig sa palasyo at pinaniniwala ang nailigtas ng kanyang panaginip ang buong kabisera. Kaya't sa sinaunang Ehipto, hindi basta-basta ang pagtulog. Ito ay isang paglalakbay sa pagitan ng liwanag at dilim, ng buhay at kamatayan. At sa bawat panaginip ng isang Firauno, nakasalalay ang kapalaran ng kanyang kaharian. At ngayong tahimik na muli ang gabi at ang hangin ay dumadaloy sa mga kurtina ng palasyo, muling papasok ang Firauno sa daigdig ng panaginip. Dala ang pag-asang makita ang gabay o harapin kanyang takot. Itutuloy natin sa Kabanata 8. Tahimik ang gabi sa templo ng Karnak. Sa bawat haligi may aninong gumagalaw, hindi dahil sa hangin, kundi marahil sa presensya ng mga nilalang na hindi nakikita ng mata. Sa gitna ng katahimikan, maririnig ang mababang tunog na tila bulong ngunit hindi galing sa tao. Ito ang tinatawag nilang boses ng mga Diyos. Ang mga Firauno, ayon sa paniniwala, ay may kakayahang makarinig ng mga tinig mula sa kabilang daigdig. Ngunit ang mga tinig na ito ay hindi palaging malinaw. Minsan ito'y tila hampas ng tambol, minsan ay ihip ng hangin, minsan na may isang salitang biglang sumusulpot sa isipan. Para sa mga pari, ang tunog ay sagrado, at sa bawat tunog may lihim. Sa gitnang bahagi ng templo, may isang silid na tinatawag na dambanan katahimikan. Bawal magsalita rito. Bawal gumawa ng kahit anong tunog. Ngunit dito rin isinasagawa ang ritual ng pagdinig. Isang Firauno, sa kanyang pagsasanay, ay isinasailalim sa isang seremonya ng kabiguan sa pandinig, upang ang tanging marinig lamang niya ay ang tinig ng Diyos. Paano ito isinasagawa? Sa loob ng 3 araw, walang liwanag, walang tunog, walang pagkain, tanging tubig at insenso lamang. Nakatayo siya sa gitna ng bilog ng asin at abo. Sa ikatlong gabi, pinaniniwala ang naririnig na niya ang tinig na hindi pantao. Hindi ito salita. Isa itong panginginig na direktang dumadaloy sa loob ng dibdib. Kapag narinig ito, dapat itong ulitin sa mga pari, ngunit hindi gamit ang boses, kundi sa pamagitan ng ukit. Ang mga titik na inililok matapos ang seremonyang ito ang bumubuo ng maunang panalangin ng sinaunang Ehipto. May mga panahong ang Firauno ay naglalakad mag-isa sa tabi ng ilog, tila may kausap na wala namang naroon. Sabi ng ilan, siya ay nababaliw. Ngunit para sa mga naniniwala, siya ay sinasaniban ng boses ng mga Diyos. Minsan, sa gitna ng pagpupulong, titigil siya sa pagsasalita. Pipikit at pagkatapos ay magpapasya.
At ang kanyang desisyon, kahit gaano kakakaiba, ay tinatanggap na kalooban ng langit. Ang mga tunog sa templo ay sinadya ring sumunod sa partikular na ritmo. Ang bawat pagtunog ng tambol, ang bawat ihip ng flauta, ang bawat pagsayaw ng kasuotan, lahat ito'y bahagi ng isang masalimuot na wika. May kwento ng isang Firauno na nakatuklas ng lihim ng musika. Ayon sa alamat, sa tamang tugtog, maaaring buksan ang pinto ng kabilang daigdig. At minsan, bumalik ang mga patay. Hindi lahat ay pinapayagan na makarinig ng boses. Ang iba'y nababaliw, ang ilan ay nananahimik na lang habang buhay. Dahil ang katotohanan ay hindi laging tanggap ng isipan ng tao. Kaya't ang mga lihim ng boses ay ibinubulong lamang sa pinili at isinusulat sa mga talang itinatago sa ilalim ng mga templo. Sa huli, ang kapangyarihan ng Firauno ay hindi lamang galing sa kanyang espada o sa gintong korona. Galing ito sa kanyang pakikinig. Sa kanyang kakayahang marinig ang mga tunog na hindi napapansin ng iba. At sa kanyang tapang na sundin ito kahit walang makaintindi. Kaya kapag ikaw ay nakatayo sa harap ng isang sinaunang templo at biglang humampas ang hangin, marahang humuni ang mga haligi at gumalaw ang mga haninong tila sumasayaw. Baka hindi lang ito gawa ng kalikasan. Baka isa itong mensahe. Baka may tinig kang kailangang pakinggan. Itutuloy natin sa Kabanata 9. Isang hapon, sa gitna ng ritual sa templo ni Ra, biglang nagdilim ang kalangitan. Ang araw na sa mahabang panahon ay tinatawag na mata ng Diyos ay dahan-dahang nawala sa paningin ng mga mortal. Isang eclipse. Isang kakaibang takip sa liwanag na ayon sa mga Ehipsyo ay isang palatandaan ng babala, ng paglipat o ng isang galit na nilalang mula sa langit. Sa unang sandali ng anino, isang tahimik na sindak ang bumalot sa Tebes. Ang mga pari ay biglang nagtakip ng mukha. Ang mga halipin ay lumuhod. Ang mga bata ay pinasok sa mga silid at tinakpan ng mga tela. Ang Firauno, na noon ay nasa gitna ng ritual, ay hindi gumalaw. Sa kanyang mga mata, isang pag-unawa o marahil isang takot na matagal ng inaasahan. Ayon sa mga tala, tuwing may eclipse, isang espesyal na ritual ang isinasagawa. Tinatawag nila itong pag-alis ng anino. Ang Firauno ay kailangang maglakad mag-isa patungo sa isang lihim na altar sa silangan ng palasyo. Doon may hihintaying tunog mula sa langit, maharing hampas ng hangin o sigaw ng isang ibon. Kapag ito'y narinig, saka pa lamang maharing simula ng dasal. Ang dasal ay binubuo ng 7 pangungusap na hindi maharing sambitin ng mali. Ang bawat isa ay may katumbas na bituin sa kalangitan. At kung tama ang pagkakabigkas, naniniwala silang ang Diyos ng araw ay muling magbubukas ng kanyang mata at muling babalik ang liwanag. Sa panahong iyon, ang mga hayop ay tila nataranta. Ang mga baka ay ayaw magpakain. Ang mga pusa ay umakyat sa mga altar. May mga ibong bumagsak na tila nawala ng landas. Para sa mga naninirahan sa paligid ng templo, ito'y senyales na ang balanso ng langit at lupa ay nasira. Ngunit ang mga matandang pari ay nanatiling kalmado. Ayon sa kanila, ang dilim ay bahagi ng siklo. Isang paalala na kahit ang Diyos ay kailangang magpahinga. Ngunit sa mga batang pari at sa mga halipin, ito ay isang pagsubok. At para sa Firauno, ito ang pinakamalaking tanong. Kung siya na nga ba'y tunay na anak ng araw, bakit siya'y iniwan sa gitna ng kanyang panalangin? May isang alamat tungkol sa isang Firauno na nagsakripisyo ng sarili upang ibalik ang araw. Ayon sa kwento, tumayo siya sa tuktok ng kanyang templo, iniladlad ang kanyang braso at hinarap ang dilim. Sa isang sigaw, pinakawalan niya ang kanyang huling dasal. At sa isang iglap, bumalik ang liwanag. Wala na siya nang dumating ang araw, ngunit ang kanyang pangalan ay isinulat sa pinakabanal na bahagi ng templo. Simula noon, tuwing may eclipse, isang gintong maskara ng Firauno ang inilalagay sa tuktok ng templo. Isa itong paalala, hindi lamang ng kapangyarihan ng hari, kundi ng kanyang kakayahang magsakripisyo para sa kanyang bayan. At sa huling sandali ng dilim, nang muling bumalik ang liwanag sa kalangitan,
Isang panibagong dasal ang isinulat sa pader ng templo. Sa bawat anino, naroon ang liwanag na naghihintay. Itutuloy natin sa Kabanata 10. Bago pa man naimbento ang mga relo at kalendaryong papel, ang mga Firaono ay mayroon ng mas matandang paraan upang sukatin ang paglipas ng oras, ang mga bituin. Sa mata ng isang sinaunang Ehipsyo, ang langit ay isang aklat. Bawat kumpol ng bituin ay isang salita. Bawat paglitaw ng isang tala ay isang pahalala. May pagbabago, may darating, may dapat gawin. Isa sa mga pinakamahalagang tala para sa kanila ay si Sirius, o sa kanilang wika, si Sopdet. Tuwing unang paglitaw ni Sirius sa kalangitan ng madaling araw, ang tinatawag na heliacal rising, ito'y hudyat ng pagbaha ng ilog Nil. Para sa mga magsasaka, ito ang simula ng bagong taon. Para sa mga pari, ito'y panibagong siklo ng ritual. Para sa Firaono, ito'y senyales na kailangang muling ihanda ang kaharian. Sa loob ng mga templo, may mga silid na may butas sa bubaw. Ang mga ito ay nakapuesto ayon sa direksyon ng bituin. Sa ganitong paraan, alam ng mga pari kung kailan sisilip si Sopdet. Ang unang liwanag na dumaan sa butas ay maghudyat ng seremonya. Mag-aalay ng tinapay at alak. Ang Firaono ay lalakad patungo sa dambana at magbibigay ng dasal para sa hani at katahimikan. May tinatawag din silang kalendaryo ng mga bituin, isang talaan ng galaw ng langit. Isinulat ito sa mga pader ng mga libingan o sa mga papyrus na tanging pari lamang ang marunong bumasa. Araw-araw ay may kaakibat na bituin, kulay ng tela, pagkain at dasal. Kapag mali ang kulay ng kasuotan ng Firaono, maaring hindi siya tumanggap ng mensahe mula sa mga Diyos. Ngunit higit pa sa pagsukat ng panahon, ang mga bituin ay gabay sa espiritual na paglalakbay. Pinaniniwalaan nila na pagkatapos ng kamatayan, ang kaluluwa ng Firaono ay umahakyat at nagiging bahagi ng Orion, ang tirahan ni Osiris. Kaya't, habang siya'y nabubuhay pa, inahayos na ang kanyang libingan ayon sa posisyon ng mga tala. Ang layout ng mga piramide sa Giza ay nakahayon sa Orion's Belt. Ang bawat anggulo at direksyon ay sinadya. Dahil kung tama ang libingan, mas madali siyang makakarating sa piling ng mga Diyos. May alamat ng isang batang Firaono na tuwing gabi ay tumitingala sa langit at nagtatanong, nasaan ang aking kinabukasan? Isang gabi, isang pari ang itinuro ang bituin sa kanluran. Nandoon aniya, isang landas ng liwanag ang naghihintay. Simula noon, nagsasagawa siya ng ritual tuwing dapit hapon. Naniniwalang ito'y pahalala ng kanyang hinaharap. Para sa mga sinaunang Ehipsyo, ang panahon ay isang bilog, paikot, walang simula, walang wakas. Kaya't ang bawat pagbabalik ng bituin ay muling pagsilang. At sa gitna nito, naroon ang Firaono, tagapagpanatili ng balanse, tagapagbasa ng langit, anak ng mga tala. Kaya sa susunod na tumingala ka sa langit at makita mo ang isang kumikislap na bituin, alalahanin mo, baka iyon ay isang Firaono, nagbabantay pa rin, nagsasalita sa pamamagitan ng liwanag. Itutuloy natin sa Kabanata 11. Tahimik ang buhangin sa lambak ng mga hari. Ngunit sa ilalim ng bawat putil nito, may mga lihim na matagal nang nakabaon. Ang mga Firaono sa kanilang kamatayan ay hindi lamang inilibing, sila ay tinago. Sa ilalim ng lupa, sa mga silid na nilikha hindi para makita ng mata, kundi para itago sa habang buhay, naroon ang kanilang huling hantungan. Ngunit bakit may takot na bumabalot sa bawat sinumang naglalakas loob na bumaba sa mga libingan? Sa bawat kwento ng mga arkeologong biglang nagkasakit, sa mga siyentistang nawala ng ulirat, at sa mga mandirigmang hindi na muling nakita, may isang salitang paulit-ulit na lumilitaw, sumpa. Ayon sa mga matandang teksto, may mga inscription sa pader ng mga libingan na nagsasabing, sinumang gumambala sa katahimikan ng hari ay hindi makakatagpo ng sarili niyang katahimikan. Ang mga salitang ito, kahit hindi maintindihan ng lahat, ay nagpapadala ng panginginig sa balat ng mga tumitingin. Sa ilang pagkakataon, ang mga ito ay isinulat gamit ang sinaunang wika na ginagamit lamang sa mga ritual upang hindi maunawaan ng karaniwang tao
kundi ng mga Diyos lamang. Ang mga pari ng Ehipto ay may partikular na tungkulin. Ang protektahan ang libingan ng hari mula sa buhay, hindi mula sa kamatayan. Itinatago nila ang mga silid sa ilalim ng mga bundok, pinubura ang mga palatandaan, at minsan pinapatay ang mga manggagawang nagtayo ng libingan upang walang makahalam ng dahal. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may mga taong pilit naghahanap. Noong dekada 1920, natuklasan ang libingan ni Tutankhamun. Halos hindi nagalaw sa loob ng mahigit 3,000 taon. Ngunit kasabay ng pagbukas ng kanyang pinto, sinasabing may mga kakaibang pangyari, mga pagkamatay, mga aksidente, mga kababalahan. Para sa mga siyentipiko, ito ay maharing epekto ng mga lumang hamag o lason sa hangin. Ngunit para sa iba, ito hindi basta sakit. Ito'y paalala. Paalala na may mga lihim na hindi para sa liwanag. May kwento ng isang halagad ng arkeolohiya na matapos makita ng misteryosong hieroglyph sa kisame ng libingan ay dumanas ng kakaibang bangungot gabi-gabi. Ayon sa kanya, isang nilalang na may mukha ng ibon at katawan ng tao ang paulit-ulit na bumubulong sa kanya habang siya'y natutulog. Ang bulong ay hindi niya maintindihan, ngunit palaging nag-iiwan ng matinding takot sa kanyang dibdib. Ang mga lokal na tagapangalaga ng libingan ay may kasabihang ang sinumang pumasok na walang pahintulot ay lalabas na may dala-dalang anino. Ibig sabihin, may espiritong sasama sa kanya, hindi para saktan, kundi para paalalahanan ng kanyang paglabag. Sa mga panahong ito, kahit ang mga modernong ekspedisyon ay may dala pa ring insenso, nagdarasal bago pumasok, at iniiwan ng halay. Dahil sa dulo, kahit gaano pa tayo maalam, may mga espiritong mas matanda sa atin. At sa lupaing iyon, sila pa rin ang may huling salita. Itutuloy natin sa Kabanata 12. Sa bawat larawang naisip natin ng isang Firauno, laging nandiyan ang kanyang gintong maskara. Matingkad, makislap, at halos kasing liwanag ng araw. Ngunit sa likod ng maskarang iyon, may kahulugang mas malalim kaysa ginto. Isa itong harapang tagapamagitan sa mundo ng mga buhay at ng mga patay. Ang maskara ay hindi lamang palamuti. Isa itong sagisag ng pagiging Diyos ng Firauno. Kapag isinusuot ito, kahit sa kamatayan, ito ay nagsisilbing hanyo niya sa kabilang buhay. Isang mukha na makikilala ng mga Diyos. Isang simbolo ng kanyang karapatang lumakad sa piling ni na Osiris at Ra. Ang bawat maskara ay maingat na ginagawa ng mga bihasang halagad ng sining. Ginagamit nila ang pinong ginto, patong lapis lazuli at turkesa. Mga materyales na pinaniniwala ang may spiritual na enerhiya. Ang mga mata ng maskara ay laging nakatitig, hindi patagilid, hindi pa ibaba, kundi diretso sa harapan na parang sinasabi, alam ko kung nasaan ako. Alam ko kung sino ako. Ayon sa mga manuskrito ng templo, ang paglalagay ng maskara sa mukha ng patay ay bahagi ng isang banal na ritual. Ang pari, habang pinapasa ng maskara, ay bumibigkas ng mga panalangin para sa gabay at proteksyon ng kaluluwa. Pagkatapos, ihihimla ito sa katawan ng Firauno na nakasuot ng puting lino, may hawak na krus ng hank sa dibdib. Ngunit ang pinakakaiba, ayon sa ilang kwento, ay ang mga maskarang gumagalaw. May mga tagapag-imbak ng sinaunang koleksyon na nagsasabing tuwing gabi, tila nagbabago ang ekspresyon ng mga maskara. Minsan ay waring nakangiti, minsan ay tila galit, at minsan tila may bakas ng luha sa gilid ng mata nito. Isang halaala ng isang mundong iniwan. Sa isang libingan natagpuan ang maskara ng isang batang Firauno. Mas maliit ito, ngunit may parehong detalye. May luntiang batong inukit sa kanyang noo at kinintuang pakpak sa gilid. Sa ilalim ng maskara, may nakasulat na panalangin. Harapin mo ang dilim ng may liwanag sa puso at ang Diyos ay hindi ka iiwan. May mga paniniwala rin na kapag tinanggal ang maskara mula sa libingan at inilantad sa mata ng publiko, may enerhiyang nabuo. Ang mga dumadalaw ay nakakaramdam ng kakaibang lamig o bigla ang katahimikan sa paligid. Sa mga museo, may ilang tagabantay na nagsasabing naririnig nila ang mahihinang pagungol o tila paghinga.
tuwing hating gabi. Sa kasaysayan ng Ehipto, ang maskara ay isang paalala na kahit sa huling sandali, ang Firaono ay hindi nag-iisa. May gabay siya, may pagkakakilanlan, at may karapatang maglakbay patungo sa walang hanggan. Kaya't sa tuwing makikita mo ang larawan ng maskarang iyon, huwag mo lamang isipin ang ginto. Isipin mo ang katahimikan, ang pag-asa, at ang mundong hindi natin lubos na naunawaan. Itutuloy natin sa Kabanata 13. Sa mata ng modernong mundo, ang mga mumi ay mga exhibit, bagay na nakalipas, tahimik, at wala ng silbi kundi maging bahagi ng kasaysayan. Ngunit para sa mga sinahunang Ehipsyo, ang pagmumify ay isang napakasilang proseso. Isa itong ritual ng pagpapanatili ng kaluluwa, isang pagsisikap na huwag hayaang malusaw ang pagkakilala ng isang tao kahit matapos ang kamatayan. Ang katawan ay hinuhugasan gamit ang halak na galing sa palma, pinapahiran ng langis at hinahati sa mga yugto ng paghuhubad at pag-alis. Hindi lang ng laman, kundi ng kasalanan. Ang utak ay tinatanggal sa pamamagitan ng butas sa ilong at ang mga laman loob ay inilalagay sa 4 na canopic jar. Bawat sisidlan ay may tagapagbantay na Diyos upang ang espiritu ay hindi magapi ng dilim. Ngunit sa likod ng prosesong ito, may mga kwento ng kalungkutan. Ayon sa ilang panitikan, may mga mumi na hindi natapos ang kanilang ritual. Iniwan sa kalahati. Nabigo ang mga pari o sadyang pinilit ng panahon. Ang ganitong mga mummy ay tinuturing na naligaw, mga kaluluwang walang daan pabalik sa haro, ang paraiso. Isang araw sa isang hinabandunang libingan, natagpuan ng mga manggagawa ang isang mumi na nakabalot ngunit hindi natatakan. Wala itong pangalan, wala ring halay, at sa kanyang bibig nakabuka pa, tila humihiyaw o humihiling. Ang ganitong uri ng mumi ay tinatawag na ang sumisigaw. Ayon sa alamat, ang sumisigaw ay isang paalala na sa bawat pagkabigo ng ritual may iniwang hinanakit. At ang hinanakit na iyon ay maharing tumagal ng libu-libong taon. Kaya't sa tuwing makakakita ka ng mumi na tila hindi payapa, laging may tanong, ano ang kanyang kwento? Ano ang kanyang iniwan? May mga tala nagsasabing ang mga sumisigaw ay dating mga taong pinatahimik, mga tagapagbunyag ng lihim, mga dating kaaway ng korona o mga hinatulang traidor. Sa halip na igalang, sila ay inilibing na parang hindi tao. Hindi dumaan sa tamang dasal, hindi nabigyan ng pangalan. Sa ganitong paraan, tinanggalan sila ng karapatang maging bahagi ng walang hanggan. May mga ekspedisyon sa modernong panahon na nagsasabing sa tuwing bubuksan nila ang isang libingang may mumi na tila sumisigaw, may nararamdamang bigla ang lamig at kabigatan sa hangin. Parang may matang nakatingin, tahimik ngunit mapagbantay. Parang may gustong sabihin, ngunit walang boses na makalabas. Ang mga pari noong sinaunang panahon ay may ritual na tinatawag na pagpapatahimik ng kaluluwa. Ito ay ginagawa upang muling ibalik ang kapayapaan sa mga hindi natapos na patay. Ngunit ang kaalaman ukol dito ay unti-unting nawala, at ngayon, tanging mga bulong na lamang sa hangin ang nagpapaalala na minsan may kaluluwang hindi nabigyan ng hustisya. Sa huli, ang mga mumi ay hindi lamang mga katawan na natuyo sa oras. Sila ay mga halahala, mga paalala, mga tanong na hindi pa rin nasasagot hanggang ngayon. Itutuloy natin sa Kabanata 14. Sa mata ng mga sinaunang Ehipsyo, ang buhay ay hindi nagtatapos sa kamatayan. Para sa kanila, ang kamatayan ay isang hakbang lang patungo sa isang mas mataas na pag-iral. Naniniwala sila na ang Firaono, bilang isang Diyos sa lupa, ay magpapatuloy sa pagiging isang Diyos sa kabilang buhay. Ngunit upang magtagumpay sa paglalakbay na ito, kinakailangan ng masusing paghahanda, isang serye ng mga ritual na titiyak sa kanyang kaligtasan at pagpasok sa mundong espiritual. Ang unang hakbang sa paghahanda ng Firaono ay ang mumifikasyon. Ang proseso ng mumifikasyon ay isang sagrado at masalimuot na ritual na naglalayong mapananatili ang katawan ng Firaono sa pinaka-perpektong kondisyon. Ayon sa kanilang paniniwala,
Ang katawan ay kailangan upang maging tahanan ng kaluluwa at ang hindi tamang pag-aalaga rito ay magdulot ng pagkatalo sa kabilang buhay. Sa prosesong ito, ang mga pari ay naghahalis ng mga internal na organo at pinapalitan ang mga ito ng mga espesyal na sangkap na magpapanatili sa katawan. Matapos ang mumifikasyon, ang katawan ng Firauna ay inilalagay sa isang espesyal na kabaong na may mga mahalagang alay na sasamahan siya sa kanyang paglalakbay. Bukod sa katawan, ang Firauna ay inihanda rin sa pamamagitan ng mga ritual sa templo. Sa bawat templo, mayroong espesyal na seremonya kung saan siya ay mag-aalay ng mga sakripisyo at magdarasal sa mga Diyos upang humingi ng proteksyon at gabay. Ang mga sakripisyo ay kadalasang mga hayop tulad ng mga kambing at baka na inaalay sa mga Diyos bilang pasasalamat at panalangin na maging maayos ang kanyang paglalakbay. Ngunit hindi lamang ang katawan at mga ritual ang kailangan ng Firauna para sa kanyang landas patungo sa kabilang buhay. Ang kanyang libingan o piramide ay isang mahalagang bahagi ng kanyang paghahanda. Ang mga piramide ay hindi lamang mga libingan kundi mga dahan patungo sa kalangitan. Ang bawat anggulo at posisyon ng piramide ay may sagradong kahulugan upang matulungan ang Firauna na makarating sa kanyang tamang destinasyon sa kabilang buhay. Bawat piramide ay itinayo upang magtulungan ang kaluluwa ng Firauna at ang mga Diyos sa paglipat ng kanyang espiritu sa langit. Sa mga libingan ng Firauna, matatagpuan ang mga inskripsyon at mga larawan na nagpapakita ng kanyang mga sakripisyo at pag-aalay. Ang mga imaheng ito ay nagsisilbing gabay at paalala sa kanya at sa mga Diyos na magiging kasama niya sa kabilang buhay. Sa bawat hakbang ng paglalakbay ng Firauna, ang mga ritual na ito ay magtutulungan upang siya ay magtagumpay at maging isang Diyos na may walang hanggang buhay. Ang paghahanda ng Firauna para sa kabilang buhay ay hindi lamang isang personal na pagsusumikap. Ito ay isang pagsasagawa na nag-ugnay sa kanya sa buong lipunan. Ang bawat hakbang ng ritual ay nagsilbing simbolo ng pagkakaisa ng bayan sa ilalim ng kanyang pamumuno. At ang bawat alay ay nagsilbing tanda ng pasasalamat at respeto ng buong Ehipto sa kanilang Diyos. Itutuloy natin sa Kabanata 15. Ang pagpanaw ng Firauna ay isang malalim na pagdadalamhati hindi lamang para sa kanyang pamilya at malalapit na kaibigan, kundi para sa buong bansa. Sa kanilang paniniwala, ang Firauna ay hindi lamang isang hari. Siya ay isang Diyos na siyang tagapangalaga ng balanse sa mundo. Kapag siya ay pumanaw, hindi lamang ang katawan ng Firauna ang namatay, kundi pa ang balanse ng kaharian ng Ehipto. Ang pagkamatay ng Firauna ay isang simbolo ng dulo ng isang yugto ng kasaysayan at ang simula ng isang bagong panahon na puno ng kalituhan at pagbabago. Matapos ang kamatay ng Firauna, ang mga mamayan ng Ehipto ay dumahan sa isang malupit na panahon ng pagbabago. Ang mga namumuno pagkatapos ng Firauna ay nagkaroon ng mahirap na hamon ng pagpapanumbalik ng order at tiwala sa pamuno. Ang pagkatalo ng isang Firauna ay madalas na naugnay sa paghalsa at digmaan. Ang mga rival na pamilya at mga ambisyosong leader ay naglalaban para sa trono. At ang mga nanalo ay kadalasang naurong sa paghayos ng mga problema ng bansa. Sa ganitong parahan, ang pagkatalo ng Firauna ay nagiging isang simbolo ng isang bansa na nahirapan at naghahanap ng bagong direksyon. Samantalang ang mga leader na sumusunod sa Firauna ay nagsisikap na itaguyod ang mga ideolohiya at tradisyon ng lumang Ehipto. Ang mga bagong ideya at pagbabago ay nagsimulang magtaglay ng lugar sa kaharian. Ang mga Diyos na sinasamba ng mga Firauna ay nagsimulang mawalan ng kapangyarihan, at ang mga bagong Diyos at ideolohiya ay nagsimulang magsanib sa kaisipan ng mga tao. Ang paglago ng mga bagong pananampalataya at kultura ay nagbigay daan para sa mga pagbabago na magdudulot ng mga bagong simbahan at mga temple sa mga susunod na henerasyon. Sa kabila ng mga kalituhan at tigmaan, ang Ehipto ay nagpatuloy.
Habang ang pamumuno ng Firaono ay nagkaroon ng katapusan, ang mga mamamayan ay patuloy na nagsusumikap upang mapanatili ang kasaysayan at mga aral na iniwan ng kanilang mga pinuno. Ang mga ritual at tradisyon ay patuloy na nagsilbing gabay sa buhay ng bawat isa, at ang bansa ay nagpapatuloy na humarap sa mga hamon ng panahon. Sa kabila ng mga digmaan at pagkatalo, ang Ehipto ay hindi nawala sa kasaysayan. Ang mga Firaono, bagaman nawalan ng buhay, ay patuloy na nag-iwan ng bakas sa bawat aspeto ng lipunan, mula sa relihiyon at sining hanggang sa agham at teknolohiya. Itutuloy natin sa Kabanata 16. Sa Ehipto, ang kamatayan ay hindi ang katapusan ng isang buhay, kundi isang simula ng paglalakbay patungo sa isang bagong anyo ng pag-iral. Para sa mga Firaono, ang kamatayan ay isang ritual na nagsisilbing daan para mapanumbalik nila ang kanilang kaluluwa sa kalangitan. Bilang Diyos sa lupa, ang Firaono ay pinaniniwala ang maghuhulog mula sa mundong pisikal patungo sa isang espiritual na paglalakbay. Ngunit bago siya makatawid sa dulo ng landas na iyon, kinakailangan niyang dumaan sa mga serye ng pagsubok at ritual upang tiyakin na siya ay makararating sa piling ng mga Diyos. Ang unang hakbang sa paglalakbay ng Firaono ay ang paghahanda ng kanyang katawan. Ang proseso ng mumifikasyon ay isang mahalagang hakbang sa ritual na ito. Sa pamagitan ng mumifikasyon, ang katawan ng Firaono ay inahalagaan at iniiwasan ang pagkasira upang maging isang matibay na tahanan para sa kaluluwa. Kapag natapos ang prosesong ito, ang katawan ng Firaono ay inilalagay sa kanyang libingan at ang mga ritual ay nagsisimula. Ang mga pari na may mga espesyal na kaalaman ay nagsasagawa ng mga dasal at seremonya upang tulungan ang Firaono na makalipad patungo sa langit. Ang susunod na hakbang sa kanyang paglalakbay ay ang pagharap sa mga Diyos. Sa paniniwala ng mga Ehipsyo, ang Firaono ay isang nilalang na may kapangyarihan na konektado sa langit at lupa. Ang mga Diyos ng Ehipto, tulad ni Ra at Osiris, ay magbibigay ng gabay at proteksyon sa Firaono habang siya ay dumadaan sa mga pagsubok sa kabilang buhay. Isa sa mga ritual na ito ay ang pagtanggap ng isang espesyal na pagkilala, isang uri ng pag-apruba mula sa mga Diyos na magsisilbing gabay upang matulungan ang kaluluwa ng Firaono na makarating sa paraisong espiritual. Sa kabila ng lahat ng ito, may isa pang aspekto na mahalaga sa paglalakbay ng kaluluwa ng Firaono, ang kanyang libingan. Hindi ito isang simpleng libingan lamang. Ito ay isang lugar kung saan nagsanib ang espiritual at pisikal na mundo. Ang libingan, partikular na ang piramide, ay isang mahalagang simbolo ng paglalakbay patungo sa kalangitan. Ang mga piramide ay hindi lamang mga libingan kundi mga pintuan patungo sa langit. Sa bawat piramide may mga inskripsyon at mga simbolo na tumutulong sa Firaono na makapunta sa kanyang espiritual na tahanan. Habang ang Firaono ay naghahanda sa kanyang pag-akyat, ang mga pari ay nagsasagawa ng mga ritual ng paghuhugas at pagpapabanal upang tiyakin na ang Firaono ay malinis at handa na para sa pagharap sa mga Diyos. Ang mga ritual na ito ay magsisilbing kalasag upang protektahan ang kaluluwa mula sa mga panganib at masasamang espiritu. Sa pamamagitan ng mga sakripisyo at dasal, ang Firaono ay nagsasagawa ng mga pagninilay upang maghanda sa kanyang pagharap sa mga Diyos at sa kanyang pag-akyat sa langit. Ang paglalakbay ng kaluluwa ng Firaono ay isang sagrado at hindi malilimutang proseso. Hindi ito isang madaling paglalakbay, ngunit ito ay isang hakbang patungo sa walang katapusang kaligayahan at espiritual na kasiyahan. Sa pamamagitan ng mga ritual at paghahalaga ng katawan, ang Firaono ay nagsisilbing isang Diyos na nagsusustento ng kaayusan sa buong Ehipto. Sa kanyang pag-akyat, siya ay sumasali sa mga Diyos at nagiging isang walang hanggang presensya sa kalangitan. Sa dulo ng ritual, ang Firaono ay maaaring dumahan sa mga pagsubok. Ngunit sa tulong ng mga Diyos at ng kanyang paghahanda,
Makararating siya sa dulo ng kanyang espiritual na paglalakbay at makikilala siya ng mga Diyos sa langit. Ang kanyang katawan at kaluluwa ay muling magsasanib upang magbigay liwanag sa buong Ehipto. Itutuloy natin sa Kabanata 15. Bago pa man ang katapusan ng isang Firaono, ang kanyang paghahanda para sa huling paglalakbay ay nagsisimula. Ito ay hindi lamang isang pisikal na hakbang, kundi isang sagrado at espiritual na paglalakbay. Para sa mga Ehipsyo, ang pagkamatay ng Firaono ay isang ritual na hindi lang simpleng pagtatapos ng buhay, kundi ang pinakamahalagang yugto ng kanyang pag-iral. Dahil ang Firaono ay isang Diyos sa lupa, siya ay inaasahang makaranas ng isang pag-akyat patungo sa langit, kung saan siya ay magiging bahagi ng mga Diyos at maghahari sa kaharian ng mga espiritu. Ang mga ritual ng pagkamatay ng Firaono ay may masusing plano at kaakibat na mga seremonya. Magsisimula ito sa proseso ng mumifikasyon, kung saan ang katawan ng Firaono ay maingat na pinapangalagahan at pinaghahanda upang manatiling buo at matibay. Ang mumifikasyon ay may tatlong mahahalagang bahagi. Ang paghuhugas ng katawan gamit ang mga espesyal na langis at halak, ang pagtanggal ng mga organo at ang pagbabalot ng katawan sa mga telang lino. Ang bawat hakbang ay may espiral na kahulugan na nagsisilbing proteksyon para sa kaluluwa ng Firaono at gabay sa kanya upang maglakbay sa kabilang buhay. Sa mga ritual ng paghahanda, ang mga pari at mangukit ng hieroglyph ay may mahalagang papel sa pagbibigay ng mga simbolo na magsisilbing gabay para sa kaluluwa ng Firaono. Ang bawat hieroglyph na nakaukit sa libingan ay may spiritual na kahulugan, naglalaman ng mga dasal at ritual na magpapalakas sa kaluluwa sa kanyang paglalakbay. Mahalaga ang mga simbolo tulad ng ankh na nagsasaad ng buhay at ang scarab na nagsisilbing tagapangalaga ng kaluluwa laban sa masamang espiritu. Pagkatapos ng mumifikasyon, ang katawan ay inilalagay sa isang selyadong kabaong at ilalagay sa isang libingan na ginawa upang maprotektahan ito mula sa mga magnanakaw at hindi nararapat na manghimasok. Ang libingan ay hindi lamang isang simpleng lugar ng pamamahinga, kundi isang portal na magsisilbing daan patungo sa buhay na walang hanggan. Ang mga piramide ng Ehipto ay may espesyal na kahalagahan sa ritual na ito. Ang mga piramide, tulad ng sa Giza, ay hindi lang simbolo ng kapangyarihan ng Firaono, kundi nagsisilbing pisikal na hagdan patungo sa langit. Ayon sa mga sinaunang paniniwala, ang piramide ay isang lugar ng paghalay na pinapalibutan ng mga ritual upang matulungan ang Firaono na magsanib sa mga Diyos. Ang bawat anggulo at sukat ng piramide ay iniiwasan ng anumang sagabal na maaaring magpigil sa kaluluwa ng Firaono na makalipad patungo sa langit. Sa mga huling sandali ng Firaono, isang seremonya ng pagsanib ng kaluluwa ang isinasagawa. Dito ang Firaono, habang ang kanyang katawan ay inahalagaan at pinapangalagaan sa libingan, ay ipinapalagay na ang kanyang kaluluwa ay naghahanda na para sa huling pag-akyat. Ang mga pari ay nagsasagawa ng mga panalangin at pag-aalay ng mga halay upang tiyakin na ang Firaono ay magiging handa sa pagharap sa mga Diyos. Kung ang Firaono ay matagumpay sa kanyang ritual at pag-akyat, siya ay magiging isang Diyos na maghahari sa kalangitan at magdadala ng kasaganahan at katiwasayan sa buong Ehipto. Sa kabuuan, ang mga ritlang pagkamatay ng Firaono ay isang makulay na larawan ng pananampalataya at sining ng Ehipto. Ang bawat hakbang ay hindi lamang pisikal na paghahanda, kundi isang spiritual na proseso na naglalayong tiyakin ang tagumpay ng Firaono sa kanyang huling paglalakbay. Ang kanyang katawan at kaluluwa ay magsasanib upang magbigay liwanag sa kanyang pangalan, at ang kanyang spiritual na kaharian ay magpapatuloy sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Itutuloy natin sa Kabanata 18. Sa sinaunang Ehipto, ang pagkamatay ng isang Firaono ay hindi lamang ang pagtatapos ng isang buhay. Sa halip, ito ay isang mahaba at masalimuot na paglalakbay patungo sa kabilang buhay
kung saan ang kaluluwa ng Firaono ay kinakailangang maglakbay upang makasama ang mga Diyos sa langit. Ayon sa paniniwala ng mga Ehipsyo, ang mga Firaono ay hindi basta-basta namamatay, kundi sila ay nagiging mga Diyos sa kanilang pagpanaw. Isang pangunahing bahagi ng ritual ng pagkamatay ng Firaono ay ang proseso ng mummification, kung saan ang katawan ng hari ay inihahanda upang maging tahanan ng kanyang kaluluwa sa paglipas ng mga taon. Sa bawat hakbang ng mummification, may kasamang mga panalangin at seremonya upang matiyak na ang kaluluwa ng Firaono ay ligtas sa mga panganib ng kabilang buhay. Sa kanyang huling paglalakbay, ang Firaono ay pinapagawa ng isang dambana sa kanyang libingan, kung saan ang kanyang katawan ay inilalagay sa isang tomb na maingat na ipinasya batay sa posisyon ng mga bituin. Pinaniniwalaan ng mga Ehipsyo na ang libingan ng Firaono ay isang portal, isang puok na magdudulot sa kanya ng pag-akyat sa langit upang maging isa sa mga Diyos. Ang bawat piramide ay itinayo hindi lamang bilang isang libingan, kundi bilang isang makapangyarihang tulay patungo sa buhay na walang hanggan. Isang kilalang halimbawa ng ganitong pananaw ay ang mga piramide ng Giza. Ang bawat isa sa mga ito ay may layuning matulungan ang Firaono na makarating sa kalangitan, kung saan ang kanyang kaluluwa ay magsasama sa mga Diyos tulad ni Osiris at Ra. Ayon sa mga mananaliksik, ang pagsasaayos ng mga piramide ay nagsisilbing gabay sa kalangitan, at ang kanilang mga sulok at anggulo ay naakma sa mga bituin sa langit tulad ng mga bituin sa konstelasyon ng Orion. Matapos ang mummification, ang Firaono ay inahalayan ng mga pari na magsasagawa ng mga ritual upang matiyak ang matagumpay na pag-akyat ng kaluluwa ng Firaono. Ang bawat seremonya ay naglalaman ng mga dasal at alay na magbibigay ng gabay at proteksyon sa kaluluwa sa buong paglalakbay nito. Ang Firaono habang buhay ay sinusuwang ang mga simbolo ng Diyos at sa kanyang kamatayan, siya ay tinutulungan na makapasok sa pinakapayapa at pinakamakapangyarihang puk na maaari niyang marating ang langit. Sa kabila ng lahat ng paghanda, hindi garantiya ang tagumpay ng paglalakbay ng kaluluwa. May mga kwento na nagsasabing ang ilang Firaono ay nahirapan sa kanilang daan patungo sa langit at may mga kaluluwa na, dahil sa mga diwastong ritual o hindi pagsunod sa mga pamantayan, ay hindi nakarating sa paraiso. Sa isang ganitong pananaw, ang pagkamatay ng Firaono ay hindi isang simpleng pangyayari, kundi isang napakahalagang aspeto ng kanilang paniniwala sa paglipat mula sa buhay patungo sa walang hanggan. Ang Firaono, sa kanilang kamatayan, ay nagsisilbing tagapamagitan sa pagitan ng mga Diyos at ng kanyang mga nasasakupan. Isang tulay na nagdurugtong sa daigdig ng tao at ng langit. Kapanatapos ng Kabanata 8. Sa kabanatang ito, tinalakay natin ang pananaw ng mga Ehipsyo hinggil sa kamatayan ng Firaono, ang mga ritual ng mummification, at ang kanilang paniniwala na ang kaluluwa ng Firaono ay umahakyat sa langit upang makasama ang mga Diyos. Itutuloy natin sa Kabanata 19. Sa mga sinaunang Ehipsyo, ang mga Diyos ay hindi malalayong nilalang na tanging nasa itaas lamang. Para sa kanila, ang mga Diyos ay nariyan sa bawat galaw ng araw, sa bawat lihim ng kalangitan, at pati na rin sa mga tao sa kanilang paligid. Ang Firaono, sa kanilang pananaw, ay hindi lamang isang hari, kundi isang Diyos na pinili upang mamuno sa kanyang bayan at magsilbing tagapamagitan sa pagitan ng mga tao at ng mga Diyos. Kaya't ang pagbuo ng kapangyarihan ng Firaono ay hindi lamang nakabase sa kanyang mga paghahari at tagumpay sa digmaan, kundi pati na rin sa kanyang kakayahang maging karapat-dapat sa gabay at pagpapala ng mga Diyos. Ang Firaono ay tinuturing bilang isang buhay na Diyos sa lupa, at ang bawat hakbang niya ay may kahulugan sa mga Diyos. Para sa mga Ehipsyo, ang bawat ritual na isinagawa ng Firaono ay may kaugnayan sa pagpapakita ng mga Diyos sa kanilang mundo. Isa sa mga pinakakilalang halimbawa nito ay ang mga seremonya ng pagsanib,
o ang pagsasama ng Firauno sa mga Diyos. Isa sa mga ritual na ito ay ang Horus Ceremony, kung saan ang Firauno ay nagpapakita ng kanyang koneksyon kay Horus, ang Diyos ng langit, na nagsisilbing simbolo ng paghahari at ang pag-aalaga ng bansa. Ang mga templo ng Ehipto ay hindi lamang lugar ng pagsamba. Ang mga ito ay tinayo upang magbigay daan sa pagpapakita ng mga Diyos sa mundo ng tao. Ang mga seremonya at ritual sa loob ng mga templo ay bahagi ng pagsisiguro na ang Firauno ay magtataglay ng kanilang kapangyarihan at gabay. Ang mga priestess at mga pari na nagsisilbing tagapagsalita ng mga Diyos ay may napakalagang papel sa pagpapalaganap ng kapangyarihan ng Firauno sa buong imperyo. Ang kanilang mga seremonya na may kasamang mga alay at dasal ay itinuring bilang mga pamamarahan upang mapanatili ang ugnayan ng Firauno sa mga Diyos. Isa sa mga pinakamahalagang simbolo ng kapangyarihan ng Firauno ay ang kanyang pagganap ng mga ritual na nagsisilbing gabay sa buong bansa. Sa isang halimbawa ng pagsunod sa mga ritual ng Diyos, ang Firauno ay nagpapakita ng isang malalim na koneksyon sa mga Diyos sa kanyang araw-araw na pamumuhay. Sa pamamagitan ng mga pag-aalay, dasal, at sakripisyo, pinapalakas ng Firauno ang ugnayan ng kanyang kaharian sa mga Diyos at pinapalakas ang kanyang posisyon bilang tagapamagitan ng mga Diyos sa mga tao. Ang mga Diyos ay hindi laging may mabuting epekto at may mga pagkakataon na ang Firauno ay kinailangan magsagawa ng mga ritual upang maprotektahan ang kanyang kaharian laban sa mga mapanirang Diyos o Espiritu. Halimbawa, ang ritual ng sumpa ng pagpapahalis ay isang seremonya kung saan ang Firauno at ang mga pari ay nagsasagawa ng mga ritual upang itaboy ang masasamang espiritu at Diyos na maaaring magdulot ng kasamahan o pagkatalo sa kanilang imperyo. Ang mga ritual na ito ay tinitingnan bilang isang mahalagang aspeto ng kapangyarihan ng Firauno na nagpapakita ng kanyang koneksyon at kontrol sa supernatural na mundo. Sa kabila ng lahat ng ito, may mga pagkakataon na ang kapangyarihan ng Firauno ay sinusubok at may mga Diyos na naglalaban-laban upang ipakita ang kanilang lakas. Sa ganitong mga pagkakataon, ang Firauno ay kailangang magsagawa ng mga ritual ng kaligtasan, sakripisyo at pagpapatawad upang maibalik ang balanse at magtagumpay sa pagbuo ng kapangyarihan na ibinibigay ng mga Diyos. Kapanatapos ng Kabanata 19, tinalakay natin ang relasyon ng Firauno sa mga Diyos, kung paano ang kanyang kapangyarihan ay nakasalalay sa mga ritual at seremonya, at kung paano ang mga Diyos ay nagsisilbing gabay at pagpapala sa kanyang pamumuno. Itutuloy natin sa Kabanata 20. Ang mga huling ritual ng Firauno ay hindi lamang simpleng mga seremonya. Sila ay mga sagradong hakbang patungo sa kanilang pag-akyat sa langit, kung saan ang kanilang kaluluwa ay magsasama sa mga Diyos. Ayon sa paniniwala ng mga Ehipsyo, ang bawat Firauno ay isang Diyos na nakatayo sa pagitan ng dalawang mundo, ang mundong ibabaw at ang buhay pagkatapos ng kamatayan. Isang mahalagang bahagi ng mga huling ritual ang paghalay ng kaluluwa. Sa bawat Firauno, isang ritual na tinatawag na ang pagpapasa ng espiritu ang isinasagawa. Dito, ang kanilang kaluluwa ay iniiwan ang katawan upang sumama sa mga Diyos. Isa sa mga pinakamatinding seremonya ay ang pag-akyat sa langit, kung saan ang Firauno ay tinataas sa pamamagitan ng ritual upang maglakbay patungo sa mga bituin. Sa tuwing ang kaluluwa ay naglalakbay patungo sa langit, isang natatanging enerhiya ang humahaligid sa bawat ritual, isang simbolo ng pag-aalay ng kanilang kabuuang sarili sa kalangitan. Ngunit hindi lahat ng Firauno ay nakaranas ng matagumpay na pag-akyat. Ang ilan sa kanila ay iniwan sa mga libingan, hindi pa natapos ang ritual, at ang kanilang kaluluwa ay nanatili sa pagitan ng buhay at kamatayan. Pinaniniwalaan ng mga pari ng Ehipto na ang mga Firauno na hindi na kumpleto ang ritual ay nagiging mga nahulog na kaluluwa na patuloy na naglalakbay sa dilim ng walang katiyakan.
Ang mga kaluluwang ito ay nagsisilbing babala sa mga susunod na henerasyon. Hindi lahat ng Diyos na buhay sa lupa ay magtatagumpay sa kanilang pagsubok. Sa mga huling araw ng Firauno, ang katawan ng hari ay pinalamutian ng mga simbolo ng paghalay. Ang mga maskara, mga halahas, at mga mahahalagang bagay ay inihahanda upang magsilbing gabay sa kanyang paglalakbay sa kabilang buhay. Bukod dito, ang mga pari ay nagsasagawa ng mga panalangin at mga himno na tumutulong upang maipasa ang mga kaluluwa ng Firauno sa mga Diyos. Ang mga ritual na ito ay nagpapakita ng pagkakaisa ng mga tao at ng Diyos sa isang banal na layunin, ang buhay na walang hanggan. Tulad ng mga piramide na may mga nakatagong daan, ang bawat hakbang sa mga huling ritual ng Firauno ay may kanya-kanyang simbolismo. Ang kanilang mga katawan at kaluluwa ay nakatakda sa isang mahaba at matinding paglalakbay na naglalaman ng mga lihim ng Ehipto. Sa bawat hakbang na kanilang tinatahak, nagiging mas malinaw ang layunin ng kanilang buhay. Isang buhay na nagpapatuloy sa kabila ng kamatayan. Itutuloy natin sa Kabanata 21. Ang pagkamatay ng Firauno ay isang kaganapan na hindi lamang isang wakas, kundi isang bagong simula, ayon sa paniniwala ng mga sinaunang Ehipsyo. Sa kanilang kultura, hindi mo lang iniiwasan ang kamatayan. Ito'y tinatanggap bilang bahagi ng isang mas mataas na plano, isang paglalakbay na dapat tahakin upang makarating sa mundo ng mga Diyos. Sa mga huling sandali ng Firauno, ang bawat hakbang na kanyang tinatahak ay may malalim na kahulugan. Ang mga ritual na isinagawa upang siguraduhin na ang kaluluwa ng hari ay makararating sa mga Diyos ay hindi may paliwanag na mga hakbang patungo sa walang hanggan. Ang pagtanggap sa pagkamatay ay nagsisimula sa mga huling seremonya na isinasagawa sa hari. Ang Firauno ay pinapalibutan ng kanyang mga mahal sa buhay, mga pari, at mga tagapangalaga ng kanyang kaharian, at bawat isa sa kanila ay may natatanging bahagi sa ritual ng kanyang paglalakbay. Sa mga sagradong lugar ng templo, ang Firauno ay dumadaan sa isang serye ng ritual upang tiyakin na ang kanyang kaluluwa ay malayang makakalipad patungo sa mga Diyos. Isa sa mga pinakasagrado ay ang pag-aalay ng huling pag-ibig. Sa ritual na ito, ang Firauno ay pinagdarasal para sa kaligayahan at kapayapaan ng kanyang kaluluwa. Kasabay ng kanyang huling hiling, siya ay iniiwan ng kanyang katawan at pinalilibutan ng mga simbolo ng relihiyon. Ang mga huling hakbang ng Firauno ay hindi lamang pisikal, kundi pati na rin espiritual. Sa kabila ng kamatayan, ang Firauno ay naging isang simbolo ng buhay at kamatayan. Isang Diyos na patuloy na namumuhay sa mga alon ng kasaysayan. Ang kanyang katawan na dating nakatayo sa lupa bilang isang hari ay inilalagay sa isang makamundong libingan na binabalutan ng mga halay at kasuotan. Sa huli, ang Firauno ay nagiging isang anino ng kanyang dating sarili, ngunit hindi siya nawawala. Sa halip, siya ay sumasama sa mga Diyos, patuloy na umiiral at gumaganap ng kanyang papel sa paningin ng mga tao. Ang pagtatapos ng ritual ay hindi isang wakas, kundi isang pagninilay-nilay sa walang hanggan. Para sa mga sinaunang Ehipsyo, ang kamatayan ay hindi isang bagay na dapat takutin, kundi isang bahagi ng kalikasan, isang koneksyon sa divine. Sa bawat hakbang ng Firauno patungo sa mga Diyos, ang kanyang katawan at kaluluwa ay nagsanib upang maging isang alamat na magpapatuloy sa mga darating na henerasyon. Sa mga mata ng mga tao, siya ay patuloy na buhay, isang simbolo ng kanilang pananampalataya at pagpahalaga sa walang hanggan. Itutuloy natin sa Kabanata 22. Habang ang Firauno ay patuloy na pinapahalagahan sa kabila ng kanyang kamatayan, ang kanyang kaluluwa ay dumadaan sa isang masalimuot at sagrado na landas patungo sa mga Diyos. Ang sinaunang Ehipsyo ay naniniwala na ang mga espiritu ng kanilang mga ninuno ay may mahalagang papel sa kanilang buhay at pagkamatay. Ang mga espiritu ng mga Firauno at iba pang mahalagang tao ay bumabalik mula sa kabila upang gabayan ang mga nabubuhay
At tiyakin, ang koneksyon sa mundo ng mga Diyos ay nananatili. Sa huling mga ritual ng Firauno, ang kanyang kaluluwa ay sumusuong sa mga espiritual na dimensyon ng kabilang buhay, kasabay ng mga Diyos at mga kaluluwa ng kanyang mga ninuno. Ang pagbabalik ng mga espiritu ng mga Firauno ay isang sagrado at misteryosong kaganapan na tumutukoy sa kanilang patuloy na relasyon sa kanilang kaharian at sa mga Diyos. Ito ay nagaganap sa pamamagitan ng mga espesyal na seremonya sa mga templo, kung saan ang mga pari ay nagsasagawa ng mga ritual upang buksan ang mga dahan para sa kaluluwa ng Firauno na makaugnay sa mga Diyos. Ang kaluluwa ng Firauno na nagsisilbing isang tagapamagitan sa pagitan ng mga tao at ng mga Diyos, ay kailangan pang dumahan sa ilang pagsubok bago makarating sa kabila. Sa seremonya, ang Firauno ay pinapalibutan ng mga simbolo ng kalikasan tulad ng araw, buwan at mga bituin na nagsisilbing gabay upang matiyak ang ligtas niyang paglalakbay. Isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng seremonya ay ang pagbabalik ng mga ancestral na espiritu. Sa seremonya, ang mga kaluluwa ng mga ninuno ng Firauno ay bumangon mula sa kanilang mga libingan upang magsanib sa kanya. Ang mga espiritu ng mga patay ay nagiging kasamahan ng Firauno gahalok ng proteksyon at tumutulong sa kanya upang makamit ang kanyang huling layunin, ang muling pagbangon sa isang bagong buhay sa piling ng mga Diyos. Ang pagkakaroon ng kanilang gabay ay napahalaga dahil ito ay nagbibigay ng lakas at kapanatagan sa kaluluwa ng Firauno habang siya ay humaharap sa mga pagsubok at hamon ng kabilang buhay. Sa mga ritual na ito, may mga alay ng pagkain, alak at iba pang mga bagay na simbolo ng buhay at kabuhayan. Ang mga alay na ito ay tinuturing na mga kinakailangan upang tiyakin na ang Firauno ay makararating sa kabilang buhay ng buo at maligaya. Ang mga pagkaing inaalay sa Diyos ay nagsisilbing gabay upang magtagumpay siya sa mga pagsubok at upang patunayan ang kanyang pagiging karapat-dapat na maging bahagi ng mundong walang hanggan. Ang seremonya ng pagbabalik ng mga espiritu ay hindi lamang tungkol sa koneksyon ng Firauno sa mga Diyos, kundi pati na rin sa kanyang mga tao. Ang seremonya ay nagsisilbing paalala na ang Firauno, kahit siya ay pumanaw na, ay patuloy na nakikisalamuha sa kanilang buhay. Pinapalakas nito ang kanilang pananampalataya sa buhay na walang hanggan at sa kahalagahan ng espiritu sa kanilang kultura. Ang mga ritual na ito ay nagpapakita ng kanilang tiwala na sa kabila ng kamatayan, ang Firauno ay patuloy na magiging buhay sa mga halahala ng kanyang mga nasasakupan. Sa pagtatapos ng seremonya, ang Firauno ay inahalalayan patungo sa mga espiritu ng kanyang mga ninuno. At sa kanyang paglalakbay, ang mga Diyos ay pinapalakas ang kanyang kaluluwa, pinapalaganap ang mga alon ng buhay at espiritu, at binibigyan siya ng lakas upang makarating sa kanyang huling destinasyon. Ang muling pagsilang sa isang bagong dimensyon ng buhay. Itutuloy natin sa Kabanata 23. Ang Firauno ay hindi lamang isang hari sa mundong ibabaw, kundi isang Diyos sa mata ng mga tao. Sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, nakaukit sa kasaysayan ang bawat galak at pagluha, tagumpay at sakripisyo. Sa huling sandali ng kanyang buhay, isang napakahalagang ritual ang isinasagawa, ang pag-aalay ng pag-ibig para sa kanyang mga nasasakupan at ang pag-aalay ng kaluluwa sa mga Diyos. Ang mga ritual na ito ay hindi lamang para sa personal na paglilinis ng Firauno, kundi para rin sa kabutihan ng buong kaharian, isang simbolo ng kanyang sakripisyo para sa kapakanan ng lahat. Ang bawat Firauno ay may isang espesyal na pag-aalay na isinagawa sa kanyang huling araw, ang pag-aalay ng kanyang pag-ibig at buhay para sa mga tao at sa Diyos. Sa seremonya, ang Firauno ay nagsasakripisyo ng mga mahalagang bagay na may simbolikong kahulugan, tulad ng mahalay na hayop, pagkain, at iba pa mga bagay na minamahal niyang ihandog sa mga Diyos. Ang alay na ito ay isang simbolo ng kanyang pagkakaugnay sa mga tao at sa mga Diyos.
isang pagpapakita ng kanyang pagmamahal sa lahat ng nilalang at sa kalikasan. Sa kasaysayan ng Ehipto, ang mga Firauno ay nakikilala hindi lamang sa kanilang mga tagumpay sa labanan, kundi pati na rin sa kanilang malalim na koneksyon sa kanilang mga tao at sa Diyos. Ang bawat Firauno ay kinikilala bilang isang tagapamagitan, isang Diyos na hindi lamang naghahari, kundi nagbibigay buhay at lakas sa bawat nilalang. Ang ritual ng pag-aalay ay isang pagkakataon upang maipakita ng Firauno ang kanyang pananampalataya at pagmamahal, hindi lamang sa kanyang kaharian, kundi sa mga Diyos na nagtatalaga ng kanyang kapangyarihan. Sa bawat alay, ang Firauno ay nagpapakita ng kanyang pagpapakumbaba, na walang ibang layunin kundi ang magbigay at mag-alay para sa kabutihan ng kanyang kaharian. Ang huling ritual na ito ay nagpapakita ng tunay na halaga ng pagmamahal sa bayan at sa Diyos, isang pahiwatig ng pagbabalik loob at paghahanda para sa kanyang huling paglalakbay. Ang bawat Firauno ay hindi titigil sa pag-alay ng kanyang sarili sa kanyang bayan at sa Diyos upang matiyak na ang kanyang kaharian ay patuloy na magiging matagumpay at maligaya kahit siya ay umalis na sa mundong ibabaw. Ang mga alay na ito ay nagiging gabay sa mga susunod na Firauno at mga pinuno ng Ehipto, isang paalala na ang pag-ibig at sakripisyo ay mahalaga sa pagbuo ng isang maligaya at matagumpay na kaharian. Sa bawat pag-aalay ng Firauno, siya ay naging simbolo ng pag-ibig, pag-unawa at sakripisyo para sa nakararami at nagsisilbing inspirasyon para sa mga susunod pang henerasyon. Itutuloy natin sa Kabanata 24. Sa buhay ng isang Firauno, ang kamatayan ay hindi isang wakas kundi isang panibagong simula. Para sa mga sinahunang Ehipsyo, ang buhay sa mundong ibabaw ay isang pansamantalang yugto lamang. Ang tunay na layunin ng bawat Firauno ay ang maglakbay patungo sa kaluwalhatian ng mga Diyos na magsisilbing gabay at tagapagtanggol ng kaharian sa kabilang buhay. Ang kanilang ritual na mummification at ang paghahanda para sa huling paglalakbay ay hindi lamang para protektahan ang katawan, kundi upang matiyak na ang kanilang kaluluwa ay makararating sa pinakahihintay na pagsasama ng mga Diyos sa kanilang kaharian sa langit. Ang Firauno, habang nabubuhay, ay tinuturing na isang Diyos na naglalakbay sa mundong ibabaw, subalit ang kanyang tunay na destinasyon ay ang daigdig ng mga Diyos. Bawat hakbang at ritual na isinagawa ng Firauno ay may layuning mapadali ang kanyang pag-akyat sa langit at makasama ang mga Diyos sa buhay na walang hanggan. Isang mahalagang bahagi ng paghahanda para sa kanyang kaluluwa ay ang mga ritual na mummification na sinisiguro ang pagtanggal ng lahat ng pagkakasira mula sa katawan at ang pagsasama ng mga anino ng buhay sa kabilang buhay. Sa mga matataas na piramide at mga dambana, nagaganap ang mga ritual na nagsisilbing gabay sa kaluluwa ng Firauno. Ang mga pari at tagapag-alaga ng templo ay nagdadala ng mga dasal at alay para sa kaligtasan ng kaluluwa ng Firauno. Ang mga Diyos ay tinatawag upang tanggapin ang kaluluwa at magbigay ng gabay, proteksyon at buhay na walang hanggan. Ang ritual ng pag-alay ng buhay, mga hayop at mga bagay ng kaharian ay ginugol upang isalba ang kaluluwa at ihanda ito para sa langit. Isa sa mga pinakamatinding paniniwala ng mga sinaunang Ehipsyo ay ang muling pagbabalik sa buhay. Para sa kanila, hindi natatapos ang lahat sa pisikal na kamatayan. Sa kabila ng kanilang katawan na inilibing, ang kaluluwa ng Firauno ay patuloy na namumuhay at naglalakbay sa mga Diyos. Sa ilalim ng mga piramide, sa mga silid na puno ng mga halay at kayamanan, naglalakbay ang kaluluwa patungo sa araw, ang paraiso ng mga Diyos. Ang mga ritual na ito ay ginugol upang masiguro na ang Firauno ay hindi lamang makakapasok sa buhay na walang hanggan, kundi magsisilbing tagapamagitan sa pagitan ng mga tao at mga Diyos. Ang mga ritual na ito ay nagsisilbing paalala ng wagas na koneksyon ng Firauno sa kaharian ng mga Diyos. Ang buhay sa kabilang buhay ay isang pagninilay, isang patuloy na paglalakbay sa pagitan ng
daigdig ng mga tao at ng mga Diyos. Kung saan ang Firauno ay patuloy na namumuno at nagbibigay gabay sa kanyang bayan. Sa kanyang huling paglalakbay, ang Firauno ay naging isang bahagi ng mitolohiya, isang halamat na magsisilbing gabay sa mga susunod pang pinuno upang ipagpatuloy ang kanilang pamamahala at pagmumuni-muni sa mga Diyos. Sa huling sandali ng kanyang buhay, ang Firauno ay nagsilbing tagapagsalaysay ng kanyang kaharian. Ang kanyang kaluluwa sa bawat ritual at dasal ay naging tulay upang madala ang kanyang kaharian patungo sa mga Diyos. At sa kanyang kaharian sa langit, maghintay siya ng buhay na walang hanggan. Itutuloy natin sa Kabanata 25. Ang huling paglalakbay ng Firauno ay isang pagharap sa mga Diyos, isang pagkakataon na tanging ang mga pinuno lamang ng sinaunang Ehipto ang may karapatang maranasan. Habang ang Firauno ay patuloy na naglalakbay patungo sa kaharian ng mga Diyos, may mga ritual na isinasagawa upang tiyakin na ang kaluluwa ng namatay ay tatanggapin ng buo at walang hadlang. Ang mga Diyos, sa kanilang kabutihan, ay naglalakad sa tabi ng kaluluwa ng Firauno, nag-aalay ng gabay at proteksyon upang maabot ang pinakamataas na antas ng kasaganahan at kaluwalhatian. Ang mga ritual ng pagtanggap ng kaluluwa ay nagsisimula sa unang pagdating sa landas patungo sa Haru, ang paraiso ng mga Diyos. Sa bawat hakbang ng kaluluwa, ang Firauno ay kinakalabit at tinatanong ng mga Diyos ng Ehipto. Ipinakita mo ba ang iyong karangalan at kahusayan sa mundo? Handa ka bang humarap sa Amon-Ra, ang Diyos ng araw? Ang kaluluwa ng Firauno ay dumadahan sa mga pagsusulit, mga tanong ng mga Diyos na tumutukoy sa kabutihang loob, katapangan at sa kaniyang pamumuhay. Ang mga Diyos ay hindi lamang nakatingin, ngunit nagsisilbing gabay sa Firauno sa paglalakbay na maghahatid sa kanya sa walang hanggan. Ang mga pagsusulit ng kaluluwa ay may mga katanungan na may kinalaman sa mga gawa at utos na iniwan ng Firauno sa kanyang buhay. Isa sa mga mahalagang tanong ay, ang iyong puso ay malinis ba? At ang iyong kasaysayan ay puno ng kabutihan? Ang sagot na ibigay ng kaluluwa ay magsisilbing gabay na magdadala ng kaluluwa sa isang mas mataas na antas ng espiritualidad. Kung ang kaluluwa ay nakapasa sa mga pagsubok, siya ay binibigyan ng pagkakataon upang makapasok sa Haru, ang paraiso na pinamunuan ng mga Diyos. Sa loob ng Haru, ang kaluluwa ng Firauno ay makakaranas ng kapayapaan at kasaganahan, nakapaloob sa mga palasyo at mga hardin na walang katapusan. Gayunpaman, may mga kaluluwa na hindi makararating sa Haru. Ang mga hindi natutugunan, ang mga kinakailangang pagsubok ay hindi tatanggapin ng mga Diyos. Ang mga kaluluwang ito ay mananatili sa madilim na bahagi ng mundo, malayo sa kasaganahan ng Haru, at magiging bahagi ng mundong ibabaw na nakatali sa mga kamalian at kasalanan. Ang mga kaluluwang ito ay nahulog sa ilalim ng lupa, tinutukso ng kanilang mga kahinahan at kasaysayan. Isang paalala ito ng mga Diyos tungkol sa kahalagahan ng pamumuhay ng may pagkakaroon ng paggalang at kasaysayan na puno ng kabutihang loob. Sa huling sandali ng kanyang buhay, ang Firauno ay nagiging bahagi ng isang mas malawak na Diyos na Pok sa pamamagitan ng kanyang kaluluwa na may daan na patungo sa Haru. Ang bawat Firauno bilang isang Diyos sa mundong ibabaw ay isang buhay na paalala ng mga ritual at ang mga patakarang espiritual na bumubuo ng isang makulay at masalimuot na kasaysayan ng sinaunang Ehipto. Itutuloy natin sa Kabanata 26. Ang mga Diyos ng sinaunang Ehipto ay hindi lang mga puwersa ng kalikasan, kundi mga gabay at tagapagbantay ng mga kaluluwa ng mga Firauno sa kanilang huling paglalakbay. Ang pagkakaroon ng akses sa kanila, ang makapaglakbay patungo sa kanilang kaharian, ay isang uri ng gantimpala at pagsasakatuparan ng pinakamataas na mithiin ng Firauno. Kapag ang Firauno ay nakatanggap na ng pag-apruba mula sa mga Diyos sa mga pagsusulit, dumadaan na siya sa isang ritual na hindi pa nakikita ng sinumang mortal.
ang aktwal na pagtanggap sa kamay ng mga Diyos at ang pagpasok sa walang hanggan. Bilang simbolo ng kanilang matinding kapangyarihan at pagiging Diyos sa mundong ibabaw, ang mga Firauno ay ipinagkakalooban ng isang mataas na posisyon sa kabila ng kanilang buhay sa lupa. Ang proseso ng pagtanggap sa kaluluwa ng Firauno ay nagsisimula sa pagkakaroon ng ritual na may kasamang mga inumin at sakripisyo, bilang bahagi ng isang malalim na espiritual na ugnayan sa mga Diyos. Sa tuwing papasok ang kaluluwa sa kaharian ng mga Diyos, isang seremonya ng kasamahan ang isinusuong, isang pagsasama ng mga Diyos at mga kaluluwa ng mga Firauno. Kasama ang mga Diyos, ang kaluluwa ng Firauno ay patuloy na dumadahan sa mga panibagong pagsusulit. Ang mga Diyos ay nagsusuri sa bawat pagkilos ng kaluluwa upang tiyakin na ang Firauno ay makararating sa pinakamataas na antas ng kasaysayan at kasaganahan. Sinasabing sa bawat hakbang ng kaluluwa, ang mga Diyos ay naglalagay ng mga palatandahan at markang nagpapakita ng kanilang pagsanghayon. Ang bawat hakbang patungo sa mga Diyos ay may kasamang mas maraming hakbang nagsisilbing gabay para sa kaluluwa ng Firauno. Sa kabilang banda, ang mga Firauno ay hindi lamang namumuhay para sa kaligayahan ng kanilang katawan, kundi para rin sa kaligayahan ng kanilang kaluluwa na magdadala sa kanila sa isang mas mataas na uri ng kaluwalhatian. Hindi lahat ng kaluluwa ng Firauno ay nagtatagumpay sa proseso ng pagtanggap at pag-akyat. Mayroong mga kaluluwang nabigo at sa kanilang pagkatalo, sila'y nakatali sa isang kalagayan ng kahihiyan na hindi makararating sa pinakahuling paraiso ng mga Diyos. Gayunpaman, ang mga Firauno na pinalad na makapasa sa lahat ng pagsubok ay nakararanas ng isang hindi malilimutang kasaysayan. Ang kanilang kaluluwa ay inaabot ng mga kamay ng mga Diyos, at dito nagsisimula ang kanilang buhay na walang hanggan. Isang buhay na puno ng kapayapaan, kasaganahan at mga biyaya mula sa Diyos. Isang buhay na matagal na inasam at pinaghirapan ng mga Firauno habang sila ay nabubuhay sa mundong ibabaw. Para sa kanila, ang buhay na ito ay isang gantimpala na kasing halaga ng pagpasok sa kaluwalhatian. Sa pamamagitan ng espiritual na gabay ng mga Diyos, ang kaluluwa ng Firauno ay tinatanggap, inahakay patungo sa kanilang tunay na tahanan. Ang kanilang pag-akyat ay nagsisilbing isang halimbawa sa mga tao, isang simbolo ng pagsunod sa mga ritual at pagsasakripisyo upang makamtan ang pinakamataas na anyo ng kaluwalhatian sa kabila ng kamatayan. Itutuloy natin sa Kabanata 27. Ang konsepto ng muling pagkabuhay sa sinaunang Ehipto ay isang mahalagang bahagi ng kanilang pananampalataya at espiritualidad. Sa kanilang kultura, ang kamatayan ay hindi isang wakas, kundi isang pagkakataon na magpatuloy sa bagong anyo ng buhay sa kabilang dako. Para sa mga Firauno, ang muling pagkabuhay ay isang ritual na hindi lamang tungkol sa katawan, kundi pati na rin sa kaluluwa. Ang katawan ng Firauno na nakalaan upang mummified ay nagsisilbing isang daluyan upang mapanatili ang kaluluwa at matiyak ang tagumpay ng espiritu sa paglalakbay patungo sa kabilang buhay. Ang muling pagkabuhay ay isang proseso ng pag-akyat ng kaluluwa ng Firauno sa isang bagong estado ng buhay, kung saan ito'y mabubuhay na kasama ng mga Diyos sa kanilang banal na tirahan. Sa pamamagitan ng masalimot na mga ritual, sakripisyo at dasal, ang mga pari at mga tagapagtanggol ng relihiyon ng Ehipto ay nagbibigay ng gabay at proteksyon sa kaluluwa ng Firauno upang matiyak ang kanyang tagumpay sa espiritual na paglalakbay. Ang mga Diyos, sa pamamagitan ng kanilang mga ritual, ay tinatanggap ang kaluluwa ng Firauno at ipinagkakaloob ang kanyang bagong buhay sa kabila ng kamatayan. Ang ritual ng pagtanggap sa muling buhay ay nagsimula sa mga sakripisyo at mga halay sa mga Diyos, kasama na ang mga hayop at iba pang handog. Ang mga handog na ito ay nagsisilbing isang paraan ng pagpapakita ng pasasalamat at paggalang sa mga Diyos.
Kapag ang kaluluwa ng Firauno ay nakaligtas sa mga pagsubok at nasuri ng mga Diyos, ito ay pumapasok sa isang bagong estado ng buhay. Isang buhay na puno ng kaluwalhatian. Hindi na limitado sa pisikal na katawan kundi sa spiritual na dimensyon. Sa prosesong ito, ang Firauno ay itinuturing na bahagi ng mga Diyos at may karapaang maglingkod bilang tagapamagitan ng kalikasan at ng mga tao. Pagkatapos ng mga sakripisyo, ang mga Diyos ay magbibigay ng gabay at proteksyon upang ang kaluluwa ng Firauno ay makalabas sa mundong ibabaw at umakyat sa kaharian ng mga Diyos. Ang mga Firauno na matagumpay sa ritual ng muling pagkabuhay ay nagiging mga tagapagtanggol ng kanilang kaharian at mga gabay sa espiritual na paglalakbay ng ibang mga kaluluwa. Sila ay nagsisilbing mga modelo ng kaharian at spiritual na lakas na may kakayahang magbigay ng biyaya at gabay sa mga susunod na henerasyon ng kanilang kaharian. Ang kanilang espiritual na kapangyarihan ay nagsisilbing isang gabay sa iba pang mga Firauno at ang kanilang mga kaharian. Ang proseso ng muling pagkabuhay ay hindi lamang isang simpleng seremonya, kundi isang masalimuot na seremonya na tumutok sa pagbabalik ng kaluluwa sa pagiging bahagi ng mga Diyos. Ang muling pagkabuhay ay isang simbolo ng patuloy na pag-asa at pananampalataya sa Diyos na nagdudulot ng bagong simula para sa Firauno at sa mga tao sa Ehipto. Sa pamamagitan ng mga ritual, ang kaluluwa ng Firauno ay pinalakas at pinipilit na mangibabaw sa mga pagsubok ng buhay at kamatayan upang mapanatili ang kanyang espiritual na lakas at autoridad. Sa pananaw ng mga Ehipsyo, ang ritual na ito ay hindi lamang tungkol sa muling pagbabalik sa buhay, kundi tungkol sa pagtataguyod ng pagkakaisa ng kaluluwa at katawan. Ang Firauno, bilang isang makapangyarihang nilalang na ipinanganak ng mga Diyos, ay may natatanging tungkulin sa spiritual na mundo. At sa muling pagkabuhay, nagsisilbi siya bilang isang tagapanghalaga ng mga Diyos at ang tagapagsalita ng mga batas ng kalikasan at Diyos sa mundong ibabaw. Ang mga Firauno na nakamit ang tagumpay sa muling pagkabuhay ay nagsisilbing liwanag at gabay sa buong Ehipto, at ang kanilang mga espiritu ay patuloy na nagbibigay lakas at inspirasyon sa mga tao. Itutuloy natin sa Kabanata 28. Sa mga sinaunang Ehipsyo, ang konsepto ng sakripisyo ay isang sagrado at mahalagang bahagi ng kanilang buhay. Ang bawat sakripisyo, malaki man o maliit, ay isang seremonya na layuning humingi ng biyaya mula sa mga Diyos, magpasalamat sa mga biyaya na natamo, at tiyakin ang patuloy na kasaganahan at kaligtasan ng kanilang kaharian. Ang mga Firauno bilang mga Diyos sa lupa ay nagsagawa ng pinakapayak ngunit pinakamahalagang sakripisyo ng lahat. Ang pag-aalay ng kanilang sarili para sa kanilang mga tao at para sa mga Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Ang sakripisyo ay hindi lamang isang pag-aalay ng hayop o mga bagay na may halaga. Ito ay isang proseso ng pagbabalik loob sa mga Diyos, isang pahayag ng kababahang loob at pagkilala sa kanilang makapangyarihang papel sa kalikasan at sa buong mundo. Ang Firauno bilang pinuno ng bansa ay inaasahang maging buhay na sakripisyo. Ang kanyang buhay ay tinuturing na isang alay sa mga Diyos upang mapanatili ang kasaganahan ng bansa at maprotektahan ang kaligtasan ng kanyang mga nasasakupan. Sa bawat desisyon, aksyon at pagkilos na ginagawa niya, ang Firauno ay patuloy na nag-alay ng bahagi ng kanyang sarili para sa kaligtasan ng Ehipto. Isa sa mga pinaka-importanteng sakripisyo na isinasagawa ng Firauno ay ang kanyang personal na partisipasyon sa mga seremonya ng relihiyon. Hindi lamang siya isang tagapamahala, kundi siya rin ay isang buhay na sakripisyo. Isinasagawa niya ang mga ritual sa mga templo, nag-aalay ng mga hayop at iba pang mga handog sa mga Diyos upang tiyakin ang kaligtasan ng kanyang bayan. Kasama ng mga pari, ang Firauno ay nagdarasal at nag-aalay ng iba't ibang uri ng sakripisyo upang mapanatili ang pagkakasunduan ng kalikasan at ng mga Diyos. Kasama ng mga pari,
Naglalakad siya patungo sa dambana upang maghandog ng tinapay, alak at mga hayop at magdasal ng mga ritual na magbibigay sa kanya ng proteksyon at biyaya. Sa kabila ng mga pisikal na sakripisyo, mayroon ding mga spiritual na sakripisyo na isinasagawa upang magtagumpay sa buhay at sa kabilang buhay. Sa mga ritual ng mummification at sa paghahanda para sa buhay pagkatapos ng kamatayan, ang Firaono ay itinuturing na ang pinakamataas na sakripisyo. Ang kanyang katawan, na isinasa ilalim sa proseso ng mummification, ay isang paraan ng pagpapakita ng kanyang pagnanais na mapanatili ang kanyang kaluluwa at ang kanyang koneksyon sa mga Diyos sa kabilang buhay. Ang bawat detalye ng kanyang libingan at ang mga alay na iniiwan ay mga sakripisyo upang matiyak ang kanyang muling pagbabalik at ang patuloy na biyaya na ipagkakaloob sa Ehipto. Ngunit sa bawat sakripisyo ay may kasamang takot. Ang mga Firaono, sa kabila ng kanilang Diyos na estado, ay hindi nakaligtas sa takot na dulot ng kanilang mga sakripisyo. Ang kanilang mga kaluluwa ay patuloy na naglalakbay sa kabila at ang bawat sakripisyo ay nagiging isang pagsubok ng lakas ng kanilang pananampalataya at tapang. Bagamat ang sakripisyo ay isang mahalagang bahagi ng kanilang buhay, hindi may kakaila na ito ay nagsisilbing isang tanda ng pagnanasa at pagkatalo sa kanilang pagkatao. Ang Firaono ay patuloy na nag-alay ng kanilang sarili upang mapanatili ang kanilang kaharian at kaligtasan. Ngunit ang sakripisyo na ito ay isang patuloy na hamon sa kanilang espiritu at kaluluwa. Sa huli, ang sakripisyo ng Firaono ay isang pamana na nagpapatuloy sa kasaysayan ng Ehipto. Ang kanilang mga sakripisyo, ang kanilang buhay at mga ritual ay nagsisilbing gabay sa mga tao ng Ehipto at sa buong mundo. Ang mga sakripisyo ng Firaono ay nagpapatunay na sa kanilang mga mata. Ang buhay at kamatayan ay hindi magkaibang konsepto. Ang mga sakripisyo ay isang tanda ng patuloy na paglilingkod at sa pamamagitan nito, ang Firaono ay patuloy na nagiging bahagi ng isang mas mataas na layunin. Ang kanilang sakripisyo ay hindi lamang para sa kanila, kundi para sa lahat ng mga tao at sa mga Diyos. Itutuloy natin sa Kabanata 29. Sa kultura ng sinaunang Ehipto, ang buhay ay hindi itinuturing na isang panandaliang estado, kundi isang paglalakbay na nagsisimula sa kamatayan. Ang mga Firaono bilang mga Diyos sa lupa ay may natatanging pananaw sa buhay at kamatayan. Para sa kanila, ang kamatayan ay hindi katapusan kundi isang paglipat mula sa mundong pisikal patungo sa isang espiritual na paglalakbay na magdadala sa kanila sa kabila, kung saan sila ay muling makakasama ang mga Diyos. Ang bawat Firaono ay pinaghahandaan ang kanyang biyahe patungo sa kabilang buhay mula pa lamang sa kanyang pagkabata. Ang kanilang mga magulang at mga guro ay nagtuturo sa kanila kung paano maging handa sa kanilang espiritual na paglalakbay at sa mga ritual na kinakailangan upang matiyak na sila ay makararating sa paraiso, ang tinatawag na araw. Ang bawat hakbang na kanilang tinatahak ay isang pagsasanay sa kanilang pagiging Diyos at sa kanilang mga desisyon ay nagmumula ang balanse ng buhay at kamatayan. Sa oras ng kanilang kamatayan, ang Firaono ay sinasailalim sa mga seremonyang may kinalaman sa mummification. Ang katawan ng Firaono ay meticulously na inahalagahan upang mapanatili ito at tiyakin na ang kaluluwa ay magkakaroon ng ligtas na paglalakbay. Ang bawat bahagi ng katawan, mula sa utak hanggang sa mga laman loob, ay maingat na hinahalis at iniiwan upang matiyak ang kaligtasan ng kaluluwa. Ang mga seremonyang ito ay hindi lamang upang mapanatili ang katawan, kundi upang maging isang proteksyon laban sa mga panganib sa kabilang buhay. Ang mga piramide at mga libingan ay nagiging mga portal na magdadala sa Firaono sa kabila. Ang mga piramide, tulad ng matataas na struktura sa Giza, ay sinadyang hinihanda upang magbigay ng daan patungo sa kalangitan. Sa bawat bato at materyales na ginamit sa pagtatayo ng piramide, may mga espiritual na simbolo at inskripsyon na nagsisilbing gabay at proteksyon.
Itinuturing ng mga sinaunang Ehipsyo na ang mga piramide ay mga makinarya ng kaluluwa. At ang mga sinaunang leader ay inihanda ang kanilang mga libingan at mga piramide upang tiyakin na ang kanilang mga kaluluwa ay makararating sa lugar ng mga Diyos at makakamtan ang walang hanggang buhay. Kasama ng mga piramide ay ang mga aksyon ng mga pari at mga tagapangalaga ng Espiritu. Ang mga pari, sa tulong ng kanilang kaalaman at ritual, ay tumutulong upang tiyakin ang ligtas na papaglalakbay ng kaluluwa ng Firaono. Sa pamamagitan ng pag-awit ng mga dasal at mga seremonya, ginagarantiyahan nila na ang Firaono ay makararating ng ligtas sa kanyang kinasanayang estado at magkakaroon ng proteksyon laban sa mga puwersang masama. Ang kamatayan ng Firaono ay hindi hudyat ng kanyang katapusan, kundi isang paalala ng patuloy na siklo ng buhay at kamatayan. Ang mga Firaono ay patuloy na naglalakbay patungo sa kabila, hindi lamang sa kanilang sarili, kundi pati na rin sa kanilang kaharian. Ang mga pinuno, kahit na sila ay pumanaw na, ay patuloy na nagbibigay ng gabay at proteksyon sa kanilang mga nasasakupan. Ang bawat Firaono ay may spiritual na koneksyon sa mga tao, at ang kanilang buhay ay nagsisilbing gabay para sa isang mas matatag na Ehipto. Sa susunod na hatingabi, habang ang mga bituin ay patuloy na kumikislap sa kalangitan, tandaan na maaring isang Firaono na patuloy na nagbabantay sa mga kaluluwa at buhay ng kanyang mga nasasakupan. Ang paglalakbay ng Firaono ay patuloy, at sa bawat hakbang na tinatahak nila, ipinapakita nila ang wagas na koneksyon sa buhay at kamatayan. Itutuloy natin sa Kabanata 30. Ang huling yugto ng buhay ng Firaono ay nagiging isang paglalakbay na hindi lamang sa pisikal na mundo, kundi pati na rin sa spiritual na realm ng walang hanggan. Matapos matamo ang lahat ng material na yaman at kapangyarihan, ang kanilang pinakamalalim na tanong ay hindi na tungkol sa kung paano makamtan ang kasikatan o kayamanan, kundi kung paano mapapalawak ang buhay beyond sa pisikal na hangganan ng katawan. Isang araw, ang Firaono, na mas matanda at puno ng karanasan, ay tumindig sa harap ng kanyang mga pari at sinabi, "Ang ating lahat na kayamanang tinamo, mga piramide na itinayo, mga templo na itinatag, ang lahat ng ito ay magiging alikabok sa paglipas ng panahon. Ngunit ang ating kaluluwa, ang ating espiritu, iyon ang magtatagal magpakailanman." Ang mga pari ay nagsimulang magdasal at magsagawa ng mga ritual upang patunayan ang kanilang pagsunod sa mga Diyos at masiguro ang tuloy-tuloy na gabay ng espiritu ng Firaono. Habang ang Firaono ay malapit ng magtakda ng kanyang huling araw, nagsimula siyang magtakda ng mga gabay para sa kanyang kaharian sa pamamagitan ng mga huling kautusan. Ayon sa mga kasulatan ng sinaunang Ehipto, isang huling pagsubok ang isinagawa upang matukoy kung ang Firaono ay talagang karapat-dapat na sumanib sa mga Diyos sa kabila ng kamatayan. Ang testing ito ay binubuo ng mga sinadyang pagsubok sa pagsasagawa ng mga ritual na walang kapantay sa hirap. Tinutukoy ng mga sinaunang text na ang bawat hakbang na ginawa ng Firaono ay may mga kahulugan na umaabot sa spiritual na paglalakbay, at bawat pagkatalo ay maghatid sa kanya sa kaharian ng mga Diyos o magdudulot ng pagkatalo sa kanyang walang hanggan na buhay. Matapos ang bawat pagsubok, ang Firaono ay isinama sa isang malupit na ritual kung saan ang kanyang kaluluwa ay pinapasa mula sa katawan at nagsasama sa mga Diyos. Ang kanyang katawan, pagkatapos ng lahat ng ritual at mummification, ay inilalagay sa kanyang pinakatanyag na libingan, ang isang piramide na ginawa para sa kanya ng buong kaharian. Doon siya maghihintay ng walang katapusang buhay. Subalit ang pagsubok na ito ay hindi natapos lamang sa pisikal na anyo ng Firaono. May iba pang mga hakbang na kailangang gawin upang tiyakin na ang kaluluwa ay makararating sa lugar ng mga Diyos. Sa huling bahagi ng kanyang paglalakbay, nakita ng Firaono ang simbolo ng kanyang buhay sa mga bituin ng langit. Tulad ng mga simbolo sa kanyang piramide,
Bawat bituin ay may representasyon ng isang aspeto ng kanyang buhay. Ang Firauno, matapos magtagumpay sa pagsubok, ay natutunan ng tunay na kahulugan ng immortality. Hindi ito isang pisikal na estado, kundi isang spiritual na kalagayan. Ang kanyang kaluluwa ay nagsimulang maglakbay sa kalangitan, natututo at lumalaki sa kabila ng mga kahirapan at pagsubok. Sa wakas, nakamit ng Firauno ang kanyang tunay na layunin. Hindi lamang ang buhay sa ibabaw ng mundo, kundi ang walang hanggan niyang paglalakbay sa realm ng mga Diyos. Ang mga piramide, mga templo, at lahat ng mga yapak na iniwan niya sa mundo ay naging isang simbolo ng kanyang pag-akyat at walang katapusang buhay. Itutuloy natin sa susunod na kabanata.